Mr. Silent Channel. Bago tayo magpatuloy sa kwento, guys patulong naman, pahingi ako ng like, share at subscribe nyo, para makaabot ako ng 1,000 subscribers, maraming salamat. Chapter 571 hanggang 580. Medyo malaki ang eksena ngayon. Ano ang tungkol doon? Ngumiti si Hongdali at tumango kay Din Zhang, marami akong natutunan tungkol sa iyo noong nakilala kita ngayon. Well, hindi na kailangang sabihin sa iyo ang mga detalye, dahil mga sekreto ng estado ang mga ito, hehe. Pagkatapos sabihin ito, sa wakas ay nagtapos si Hongdali, mukhang wala talagang nangyayari kamakailan. Mananatili na lang ako dito ng 2 araw pa. Pagkatapos sabihin ito, sa wakas ay idinagdag ni Hongdali, nga pala, narinig ko ang tungkol sa iyo. Ang bayaw ko ang mayor. Kaya kung maghintay na dumating siya. Kung mayroon kang anumang mga kamag-anak o kaibigan, wala akong pakialam. You have the guts, sabi ni Din Zhang na may malungkot na ekspresyon. Bilang bayaw ng mayor ng Panshan City, sino ang medyo kilalang tao sa lokal na lugar na hindi nakakakilala sa kanya? Sino ang hindi maglakas loob na bigyan siya ng mukha? Pagkatapos ng lahat, ang buhay at kamatayan ay hindi maiiwasan para sa lahat. Kung nasaktan mo siya, talagang magkakasakit ka at huli na ang lahat para umiyak. Sa lahat ng ospital sa Panshan City, sino ang hindi pinapayagang tumingin sa aking mukha? Sino sa mga pangunahing pinuno ng koanihan ng Panshan City ang hindi pinapayagang bigyan ako ng mukha? Ang Hongdali na ito ay nangangahas na maging napakayabang. May bakas ng kabaliwan ang mga mata ni Din Zhang, baliw talaga yan. Mas baliw siya sa akin. Gusto kong makita kung sino siya. He dares to talk to me like this. Damn it. Isang berdeng military helicopter ang lumipad patungong Panshan City. Sa cabin, isang binata ang nakasuot ng tuwid na itim na mountain suit. Nakaupo siya doon at nakatalikod. Governor Wu, darating tayo sa Panshan City sa lalong madaling panahon. Si Hongdali ay nasa lobby ng Panshan City First People's Hospital. Dapat ba tayong dumiretso? Oh. Maingat na tanong ng isang batang lalaking sekretarya na nasa edad 30s na nakasuot ng salamin. Oo, dahan-daang umiling si Gobernador Wu. Sinabi, ang kinakailangan sa itaas ay dapat masiyahan ang Hongdali sa pagkakataong ito. Kaya huwag magmadali sa ospital. Pumunta muna tayo sa Panshan City Government. Kung saan, dapat talagang ayusin ang lugar na ito. Okay. Naiintindihan ko. Tumango ang sekretarya. Ang Gobernador Wu na ito ay ang gobernador ng lalawigan ng Fuzhou. Sa una, pupunta siya sa rehiyon ng militar upang magulat sa kanyang trabaho ngayon at siyasatin ang lugar. Dahil dito, narinig ko ang tawag mula sa pinuno, at walang sabi-sabi, sumakay ako sa helicopter at lumipad. Napakasimple ng mga salita ng pinuno. Nagkaroon ng kaunting problema si Hongdali dito. Dapat natin siyang tulungang malutas ito, at dapat natin siyang pasayahin. Kung hindi, sa buong lalawigan ng Fuzhou. Sino ang hindi manggahas na makinig sa mga salita ng direktor ng National Security Bureau? Bagamat hindi niya ito sinabi, napakalinaw ng kahulugan kung hindi niya ito nagawa, siya ay iimbestigahan mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang Hongdali ngayon ay ang kayamanan ng buong kaharian, at ang amo ay nagpahayag na ng kanyang buong suporta para sa kanya. Hindi sa banggitin siya, Gobernador Wu, kahit na ito ay isang mas mataas na antas. Kapag nakilala mo si Hongdali, kailangan mong bigyan siya ng mukha. Nabalitaan ko na si Zhang Wuyang, ang direktor ng Panshan First People's Hospital, ay bayaw ni Mayor Niu Mingji. Mataimtim na sinabi ni Gobernador Wu, para sa paghirang ng mga kamag-anak sa matataas na posisyon, tila dapat pag-isipan ito ni Niu Mingji. Wu Governor, Panshan Municipal Government is here, Mayor Niu at ang iba pa ay mukhang naghihintay. Tumingin sa ibaba ang sekretarya at nakangiting sinabi, mukhang hindi mababa ang pamantayan. Tawagin natin siyang Niu Mingji mula ngayon, mahinang sabi ni Gobernador Wu. Marahan siyang ngumuso, siya ang mayor. Hindi na siya makakaupo pa rito. Bumaba na tayo. Kaagad pagkatapos bumaba ng helicopter, isang pawis na lalaki na may pawis sa ulo ang lumapit sa kanya at sinabi sa mahinang boses, Governor Wu, bakit ka nandito? Medyo nagmamadali ang mga bagay-bagay, makakapag-ayos lang ako. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mapakali. Sa katunayan, sa kanyang matalas na pampulitikang kahulugan, alam din ni Niu Mingji. Mukhang seryoso ang usapin ngayon. Ngunit ang problema ay wala akong nagawang malaki kamakailan, at ang aking ordinaryong maliliit na aksyon ay mahusay sa pagputol ng aking buntot. Mukhang malabong maalerto si Gobernador Wu na personal na dumating. Ngunit anuman ang mangyari, dumating si Gobernador Wu, at ang layunin ay hindi malinaw. Kailangan niyang samahan siya, kung hindi, baka hindi ito mapanatili ni Washamao. Hoy, ano ang silbi ng pag-usapan iyon? Tiningnan ni Gobernador Wu ang mga taong nakapila para salubungin siya, na may malungkot na mukha. Bagamat siya ay ngumiti, ang kahulugan sa kanyang tono ay nagpaupo sa lahat sa mga pin at karayom,
na hindi naglakas loob na huminga, ano ang silbi ng malugod na tinatanggap ng napakaraming tao? Kung hindi mo nagawa ng maayos ang iyong sarili, wala itong silbi kahit gaano pa karami ang gawin mo. Walang kabuluhan ang lahat. Nang marinig ang mga salita ni Gobernador Wu, si Niu Mingji ay pawis na pawis. Ang mabubuti ay hindi dumarating, at ang mga darating ay hindi maganda. Ang pagbisita ni Gobernador Wu sa pagkakataong ito ay halatang pag-alit. Kaya lang parang wala akong masyadong dahilan para mahuli. Maingat na nagtanong si Niu Mingji, Gobernador Wu, maaari ko bang tanungin kung hindi kita tinatrato ng mabuti? Kagagaling ko lang dito, bakit kita tinatrato ng masama? Hindi na tiningnan ni Gobernador Wu si Niu Mingji mula nang bumaba siya ng eroplano. Ang mga sumusunod na salita ay nagpabagsak kay Niu Mingji, ang iyong tiyuhin ay nagkasala kay Hong Dali, at hindi ka rin makakabuti. Hong Dali. Si Niu Mingji ay napaungol na parang baboy, ang hanggal na iyon na si Zhang Wuyang hindi mo ba kilala si Hong Dali? Siya ang pinakasikat na young master sa ating langit. Bakit niya siya sinaktan? This time, nag-aalala na talaga siya. Kung gusto mong makasakit ng damdamin ng iba, hindi naman siguro big deal kung may sasabihin kang maganda sa kanya. Kung tutusin, mayor pa siya kaya medyo payat pa ang mukha niya. Ngunit nakakasakit kay Hong Dali. Talagang isang figure si Niu Mingji. Matapos ang pagiging alkalde sa loob ng maraming taon, natural na mayroon siyang impormante sa kabisera upang makakuha ng pinakabagong impormasyon. Binigyang pansin ni Niu Mingji ang isang mahalagang figure gaya ni Hong Dali. Iyon ay isang mahuhusay na tao na maaaring bumili ng 2 sasakyang panghimpapawid, at tiyak na hindi siya isang taong kayang bayaran. Sa pagkakataong ito, nasaktan siya ng kanyang tiyuhin na nagbigti, at tila sa wakas ay natapos na niya ito maaari niyang hilingin kay Gobernador Wu na sumakay ng helicopter ng personal, at iyon lamang ay sapat na upang hindi siya makakain at makapaglakad-lakad. Personal na umaksyon ang provincial governor, ano ang ibig niyang sabihin sa maliit na mayor? Sino ang nagkasala sa idiot na si Zhang Wuyang, kundi si Hong Dali? Huwag kang matigilan, sabi ni Gobernador Wu na may malamig na mukha, Terra na, kasamang Niu Mingji. Panshan First People's Hospital, sa lobby sa unang palapag. Kalahating oras na ang lumipas mula nang tumawag si Hong Dali. Puno ng panunuya ang mukha ni Dean Zhang Wuyang. Tumingin siya kay Hong Dali at sinabing, kalahating oras na ang lumipas. Paano na? I have gave you enough face. Sayang lang talaga ang performance mo sa naisip ko. Nung una akala ko may pusa man lang o aso pero wala man lang akong nakitang tao hahaha. Si Hong Dali ay nakahiga sa kondangan ni Li Nianwei at hindi pinansin si Zhang Wuyang. Patay na siya, matulog ka na lang at matulog ka na. Talagang hindi siya pinansin ng bastos na ito. Ang lakas ng loob niyang huwag pansinin ang sarili niya. Kinagat ni Zhang Wuyang ang kanyang mga ngipin sa puot nang makita niya ang kalmadong ekspresyon ni Hong Dali. Bilang bayaw ng mayor ng Panshan City at direktor ng First People's Hospital, sino ang nang-ahas na gawin ito? Sino ang nang-ahas na huwag pansinin ang kanyang sariling pag-iral tulad nito? Seguridad. Seguridad. Itinuro ni Zhang Wuyang si Hong Dali at sumigaw ng malakas, sipain sila. Sipain sila. Sa hinaharap, ang mga taong ito ay hindi pupunta upang magpatingin sa doktor. Gaano man kalaki ang kanilang ginagastos, hindi sila papayagang magpatingin sa kanila. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng mga security guard na nagtipon na ang agresibong sumugod sa Hong Dali, nakakaistorbo ka sa kaayusan ng publiko. Hindi ka welcome dito. Mangyaring pumunta ka agad, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Napakaraming grupo ng mga security guard ang nakapalibot sa lahat. Sa oras na ito ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ni Deng Jiayan ay natakot na. Sila ay mga ordinaryong tao lamang. Saan ka nakakita ng ganyang poster? Isa-isang natulala ang lahat at hindi makagalaw. Sister Xiaoyi, itapon muna silang lahat. Hindi man lang iminulat ni Hong Dali ang kanyang mga mata at bang-ulong, nakakaistorbo ang pag-istorbo sa pagtulog ng mga tao. Okay, young master. Nakangiting tumango si Ling Xiaoyi. Tumango. Pagkatapos ang lahat ng naruroon ay nakakita ng isang kakaibang eksena. Isang babaeng mukhang multo ang sumulpot sa likod ng 2 security guard. Hinawakan niya ang kwelyo ng isang security guard sa isang kamay at naglakad patungo sa pintuan ng ospital na parang manok, pagkatapos ay itinapon ito sa labas ng isang iglap. 18 security guard, binanggit sila ni Ling Xiaoyi ng 4 na beses, at ang natitirang 10 tao ay sumigaw ng at tumakbong parang multo. Ito, namanhid ang anit ni Zhang Wuyang matapos masaksihan ang buong proseso. Noon lang niya napagtanto na baka nakasakit siya ng taong hindi niya kayang masaktan ngayon. Sa pangkalahatan, upang magkaroon ng mga nakakatakot na subordinate, si Hong Dali mismo ay tiyak na hindi simple. Pero Hong Dali, bakit wala siyang narinig na balita mula sa Japan? Dr. Wang, kilala mo ba itong Hong Dali? Si Zhang Wuyang ay nabalot ng malamig na pawis at tinanong si Dr. Wang sa mahinang boses, sino ang sagradong taong ito? Din Zhang, he. Sumulyap si Dr. Wang kay Hong Dali, at saka bamulong said, nag-donate lang siya ng 700 milyon sa Wildlife Conservation Society kahapon.
Medyo mayaman siya, pero hindi ko alam kung bakit hindi niya kinuha ang deposito sa pagkakataong ito. Magkano pa? 700 milyon. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Wuyang sa isang iglap, 700 milyon. Japanese yen. RMB, Din Zhang, nakaramdam ng hinanakit si Dr. Wang, hindi ka man lang nagtanong bago kumilos. Mukhang magiging seryoso ang mga bagay sa pagkakataong ito. Ito. Sa wakas ay naunawaan ni Zhang Wuyang kung gaano kalaki ang bitag na naidulot niya, ngunit isa rin siyang walang awa na karakter. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-dial sa 110, Bureau Wang. May tao dito sa ospital ko. Pagdating ng oras, sabihin muna natin na hindi makatwiran si Hong Dali. Dahil dito, pagkasabi niya nito ay ibinaba na niya ang telepono. Dahil nakita niya ang isang malaking grupo ng mga tao na nagmamadaling pumasok. Ang pinuno ay nakita sa TV at si Wu Guangrong, ang gobernador ng Fushu Province. Nakasunod sa likuran ng isang binata na nasa edad 30s, na sekretarya ni Gobernador Wu. Sa tabi ni Gobernador Wu, ang kanyang bayaw ay pawis na pawis. Bagamat mainit ngayong buwan, hindi naman ganoon kainit basang-basa ang kanyang damit. Kung pinilipit niya ang mga ito, malamang na maalis niya ang kalahating palanggana. Dumating ang tubig. Sa likod nila ay ang mga pinuno ng mga pangunahing koanihan ng Panshan City. Sa madaling salita, ang line-up ay sobrang ganda, nakakita na siya ng ganoong eksena noon nang ang anak ng kanyang bayaw ay na-promote sa kolehiyo at nagdaos ng seremonya ng kasal. Kabanata 572, sa totoo lang, ang aking mukha ay nagkakahalaga ng pera. Sinabi sa kanya ng intuition ni Zhang Wuyang na ang araw na ito ay isang malaking bagay. Pero kahit gaano kabigat ang bagay, kailangan mo pa ring kamustahin. Si Zhang Wuyang ay nahihiyang lumapit sa kanya at maingat na sinabi, Wu. Gobernador Wu, bakit ka nandito? Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang siya pinansin ni Governor Wu. Dumiretso siya sa Hong Dali, tinapik ang katawan ni Hong Dali, at sinabi sa napakalambot na boses, Master Dali, Master Dali. Nang marinig ang titulong ito, agad na nalanta si Zhang Wuyang. Ito si Wu Guangrong, ang tunay na pinuno ng lalawigan ng Fushu. Kahit na kailangan niyang tawagan ang binatang ito na mukhang 18 taong gulang pa lang at tinatawag siyang Young Master Dali. Kaya sino ang taong ito? Maaari siyang magkaroon ng isang nakakatakot na subordinate na magbibigay ng 700 milyon sa isang donasyon. Ngayon ay personal na dumating ang gobernador ng probinsya upang makiramay at samahan siyang mabuti. Hindi kaya ang Hong Dali na ito ay anak sa labas ng amo ng kaharian ng langit. Nagkaroon ng katahimikan sa hall. Si Wu Guangrong ay ang gobernador ng lalawigan ng Fushu. Napakakaraniwan kapag nanunood ang mga tao ng balita tungkol sa Fushu. Palagi itong may sinasabi tulad ng, gobernador ng lalawigan ng Fushu na si Wu Guangrong ay gumawa ng isang mahalagang talumpati, ang gobernador ng lalawigan ng Fushu na si Wu Guangrong ay nagpahayag ng magiliw na pakikiramay, at iba pa. Oo, ganap na alam ito ng lahat. Ngayon siya ay dumating ng personal. Sa oras na ito, si Zhang Wuyang ay ganap na paralisado. Hindi man lang nang ahas na magsalita si Mayor Niu Mingji. Ang mga pinuno ng iba pang malalaking koanihan sa Panshan City ay nakatayo sa magkabilang panig, sina Liu Mingji at Zhang Wuyang. Gusto ng mga tao na manatili sa malayo hanggat maaari, baka sila ay masangkot at magdusa ng masamang kapalaran ng magkasama. Sinong tumawag sa akin? Bumangon si Hong Dali na inaantok at tumingin kay Gobernador Wu, ikaw ay. Master Dali. Kumusta, ako si Wu Guangrong, ang gobernador ng lalawigan ng Fushu, nagmamadaling sabi ni Gobernador Wu na iniunat ang kanyang kamay, ikinagagalak, kitang makita. Pinatawag ka ni Tito dito. Ouch, bakit parang nahihiya ka? Sinabi niya na nahihiya siya, ngunit iniunat niya ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Wu Guangrong, haha, sa totoo lang ito ay isang maliit na bagay lamang. Noong una ay nagplano akong magkaroon ng mayor o ano paman, ngunit hindi ko inaasahan na pupunta ka dito ng personal. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang piraso ng ginto mula sa maliit na bag na daladala niya sa napaka-engranding estilo. Ladrillo. Inilagay ito sa kamay ni Wu Guangrong, ito ang iyong kabanalan sa anak. Tiu Wu, mangyaring panatilihin ito, itinuro niya ang langit gamit ang kanyang daliri, bahala ka, kinuha din ito ng amo. Haha, I heard, nakangiting sabi ng dalawa at nakipag-shake hands. Pagkatapos noon, natural na inalis ni Wu Guangrong ang mga gintong brick. Kung ito ay ibinigay ng iba, iyon ay dapat ituring na panunuhol. Pero binigay sa akin ni Hong Dali. Iyan ay isang pagpapahayag ng kabaitan. Anyway, tinanggap na ito ng amo, at kilala na ang bagay na ito sa bilog. Natural, kailangan pang ibigay sa kanya ni Wu Guangrong ang mukha na ito. Matapos ibigay ang mga gintong brick. Hindi nakalimutan ni Hong Dali na tumalikod at magpakitang gilas kay Zhang Wuyang, Din Zhang, talagang may halaga ang mukha ko. Sa oras na ito, walang nagsasalita sa paligid niya, ang ekspresyon lang ni Zhang Wuyang ang nagbago kaagad. Namumutla siya kaya napaupo siya sa upuan at hindi na makatayo. Bro-in-law, ako. Pagkatapos ng maikling pagkatulala, tumingin si Zhang Wuyang sa kanyang bayaw na si Niu Mingji at sinabing may takot, Bro-in-law,
pakiusap tulungan mo ako, bayaw, tulungan mo ako. Lumabas ka. Sinipa ni Niu Mingji si Zhang Wuyang at itinumba ito. Pinagalitan niya, matagal ko nang pinapayuhan si Lee na huwag maging masyadong mayabang, maging low-key, maging low-key. Pero paano ka? Iyan ay si Young Master Dali. Maaari siyang mag-donate ng 700 milyon sa anumang asosasyon ng proteksyon ng hayop. Alam mo ba kung gaano siya kalaki? Enerhiya. Maglakas loob kang makipagtalo sa anumang uri ng tao, hindi ko man lang maprotektahan ang sarili ko sa pagkakataong ito. Si Niu Mingji ay hindi kalmado gaya ng dati, at labis siyang nagalit. Hindi pwede. Sino si Hong Dali? Iyan ang kayamanan ng langit. Deji Xuanwo, Mulan Siyang Technical School, 2 sasakyang panghimpapawid, siya ay nakikibahagi sa napakaraming industriya na hindi ko na maalala lahat. Kailangang suportahan siya ng bansa ngayon. Kung tutusin, ang swerte ng munting alibughang ito ay walang talo. Sino siya? Ang alkalde ng isang lokal na lungsod. Ang mga ordinaryong malalaking negosyante ay hindi maglalakas loob na lumipat ng madali maliban kung ang bansa ay maglalabas ng isang kautusan, pabayaan ang antas ng Hong Dali. Ang mga ito ay ganap na magkakaibang mga mundo, at sila ay tiyak na hindi isang bagay na maaari nilang hawakan. Medyo maingay dito, Master Dali. Humanap tayo ng mas tahimik na lugar para mag-chat. Lumingon si Gobernador Wu at sinulyapan si Niu Mingji, ibaba mo siya at tanggapin ang investigasyon. Hindi na kailangang itanong, ang relasyon sa pagitan ni Niu Mingji at Zhang Wuyang ay imposible para sa isang nakaupo sa mataas na posisyon na walang malansa sa loob, lalo na't si Wuyang ay hindi isang magandang ibon sa simula. Malalaman mo sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang mapagmataas na hitsura bago na dapat mong suriin ito ng tumpak. Ah, ano yun, Tiu Wu? Tumingin si Hong Dali kay Deng Jiayan sa tabi niya, bakit hindi mo hilingin kay Jiayan na maghanap ng ward na matutuluyan? Hindi ito malaking bagay. Kailangan ko lang ng tulong niya sa isang bagay. Hindi nakakalimutan ni Hong Dali si Deng Jiayan sa oras na ito, at sumambulat ang palakpakan. Napaluha si Shan Jingro. Master Dali, kung kaya ko, handa akong sundan ka habang buhay. Okay, ang sinabi ni Master Dali, syempre walang problema. Tumango si Governor Wu. Pinagmamasdan ng lahat sa paligid ang grupo ng mga taong naglalakad sa itaas, at walang nang ahas na magsalita. Pagkaalis nila sa field of vision, sumabog agad ang buong bulwagan sa unang palapag. Diyos ko, nakita mo ba iyon? Kailangang maging magalang si Gobernador Wu kay Young Master Dali. Ito ay hindi ka panipaniwala. Oo, isa siyang mataas na opisyal sa probinsya, at matatawag siyang frontier official. Dahil dito, naging magalang siya kay Young Master Dali. Attitude, sok-sok, walang kapantay ang mga taong ito. Haha, sa pagkakataong ito sina Niu Mingji at Zhang Wuyang ay napakasama kaya wala silang silbi. Bibili ako ng ilang mga paputok at itataboy ko ang mga ito. Pupunta rin ako, pupunta ako. Pupunta rin. Maya-maya, may tunog ng paputok sa labas ng ospital, at may lumilipad na unggoy, bang-bang. Ikaw bastard, pinatay mo na ako sa pagkakataong ito. Tumingin si Niu Mingji kay Zhang Wuyang, na nakahiga sa upuan, at muling umakyat, tapos na. Tapos na ang lahat sa oras na ito. Namutla ang mukha ni Zhang Wuyang, at wala na siyang masabi. Dumating ang mga salita. Makalipas lang ang 5 minuto. 3 tao mula sa Discipline Inspection Commission ang pumasok. Ang pinuno ay ang kalihim ng Discipline Inspection Commission. Direkta silang naglakad sa harap ni Niu Mingji at Zhang Wuyang at malamig na sinabi, sumama ka sa amin. Pagkatapos sabihin iyon, diretso niyang binuhat si Wang Xingan at lumabas. Ha. Oo, ito ang tinatawag na evil being punished. Panshan People's Hospital. VIP ward sa itaas na palapag. Nakaupo si Wu Guangrong sa sofa, habang si Hong Dali ay nakahiga pa rin sa kondongan ni Lin Nainwei. Malambot at mainit ang posisyong ito. Sobrang nagustuhan niya. Si Tang Moxon, Ling Xiaoyi at iba pa ay nag-aalaga kay Deng Jiayan, at muling kinuha ni Lucifer ang kanyang mobile phone. Yung kal-ikot. Naghihintay sa labas ng pinto ang mga kamag-anak ni Deng Jiayan. Tutal may mga mabigat sa loob at hindi sila naglakas loob na pumasok. Master Dali, bakit mo naisip ang pumunta dito para maglaro? Tumingin si Wu Guangrong kay Deng Jiayan na kumukuha ng oxygen sa kama ng ospital, dahil ba sa babaeng ito na si Deng Jiayan? Talagang. Nakahiga sa kondongan ni Lin Nainwei, inayos ni Hong Dali ang kanyang posisyon. A more comfortable posture, I guess, this person is also a kind of animal. I donated 700 million to establish an animal protection association. It makes no sense that people need help but I don't care so I just when I'm full, I went here for a walk to digest my food. Okay, ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng pagtunaw ng pagkain tulad nito. Medyo natulala si Wu Guangrong. Gayunpaman, bilang opisyal ng probinsya, natural lang na maraming narinig si Hong Dali tungkol sa kanya. Nagtanong si Wu Guangrong, ano ang gagawin ni Master Dali? Bilhin ang ospital na ito.
Kung payag si Master Dali, maaari akong magbigay ng espesyal na pag-aproba. Mula ngayon, ang ospital na ito ay magiging pribadong pag-aari ni Master Dali. Gayunpaman, gusto kong gamitin ang gawa ni Master Dali para, hindi ito dapat maging kawalan sa mga empleyado. Sa orihinal, ito ay itinuturing na normal, ngunit personal na dumating si Wu Guangrong. Ang pakikitungo kina Liu Mingji at Zhang Wuyang ay sa isang banda, at sa kabilang banda, kailangan itong gawin upang masiyahan si Hong Dali. Bago dumating, ang hepe ay personal na nagsabi na anumang kahilingan mula kay Hong Dali ay dapat matugunan. Anyway, walang mawawala sa bastard na ito. Ito ay hindi isang malaking problema para sa isang ospital sa isang prefecture level na lungsod. Hindi, sumulyap si Hong Dali kay Deng Jiayan sa kama ng ospital. Ang batang babae ay nakikipag-usap at tumatawa kasama si Tang Moxon. Kahit na ang cancer ay nasa advanced na yugto, siya ay napaka-optimistiko. Umiling siya at sinabing, kung bibili ka ng ospital, maaalagaan mo lang ang mga tao sa lugar na ito. Ngayon ko lang naisip ito, Tiu Wu, sa tingin mo ba maraming tao ang katulad ni Din Zhang? Itong mentality isang mabait na talo. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, si Wu Guangrong, bagamat ayaw niyang aminin, ngunit totoo nga, ay tumanggaw siya at nagsabi, sa katunayan, kung tutuusin, ang mga patakaran na inilabas ng nangunguna ay mabuti, ngunit natatakot kami na ang mga tao sa ibaba ay lihim na makikigulo, at wala kaming oras upang tumingin sa paligid, at sa panahon ng impormasyong ito, mahirap para sa kanila na malaman ang mga balita, lalo na ang lokal na pamahalaan. Ito ay talagang nakakalito. Well, iniisip ko, gagawin ko pa rin. Ang Wildlife Conservation Association, bakit hindi na lang mag-set up ng isang medical charity organization na tinatawag na Jiayan Charity Fund? Ano sa palagay mo, Uncle Wu? Tumingin si Hong Dali kay Wu Guangrong bagamat nakahiga siya sa kondongan ni Lin Nainwei at tila medyo walang galang, alam ni Wu Guangrong na walang mas mabait na tao sa mundo kaysa kay Master Dali. Si Deng Jiayan, na nasa hospital bed, ay tumalikod at nagsabi, Master Dali, tinawag mo ba ako? Balak kong magtayo ng isang medical charity organization. Pwede ka bang maging vice president? Muli itong tiningnan ni Hong Dali. Nakikipag-chat si Shan Jinro kay Deng Jiayan para maibsan ang kanyang pagkabagot, Sister Shan, paano kung maging presidente ka? Kaya ko ba? Namula ang mukha ni Shan Jinro, wala akong karanasan. Ate Shan, sabihin mo kay Dali. Kung kaya mo, siguradong magagawa mo. Tang Moxon. Nakangiting sabi, napakahusay niyang manghusga ng mga tao. Walang problema. Ang mga mata ni Hong Dali ay kasing liwanag ng mga bituin sa langit, at nakangiting sinabi niya, dapat okay lang. Hihilingin ko kay Gobenno. Dalawa na gawin ito para sa iyo. Bueno, mabuti iyon. Medyo nasa sabik si Shan Jinro, talagang gagawin ko ito ng maayos. Mabangis na sabi ni Wu Guangrong habang nakikinig sa pag-uusap ni Hong Dali at ng iba pa. Hinampas niya ng malakas ang kanyang hita, napakagandang ideya. Kung nais ni Master Dali na makibahagi sa kawang gawa, tiyak na magiging mas epektibo ito kaysa sa iba. Sa ganitong paraan, upang makipagtulungan kay Master Dali, magtatayo ako ng ilang pilot hospital sa lalawigan ng Fushu, at pagkatapos ay makakahanap ako ng pinansyal na pagpopondo sa loob ng 5 taon. Paano ang paunang pamumuhunan na 100 milyon? Nagtayo si Hong Dali ng asosasyon sa konserbasyon ng wildlife at nakalikom ng 50 milyon sa loob lamang ng ilang oras sa unang araw. Sa pagkakataong ito, nakikibahagi kami sa medikal na kawang gawa, na tiyak na magiging mas sikat. Natuwa rin si Tang Moxon, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking ama at hilingin sa kanya na mag-ambag ng pera. Medyo kapos sa pera ang aking pamilya, ngunit mayroon pa kaming gamot. Tumingin si Deng Jiayan kay Hong Dali, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, Young Master Dali, salamat. Wala lang, alibughang anak ako, tumayo si Hong Dali, itinaas ang mga braso, at sumigaw ng malakas, ako ang pinakamagandang alibughang anak sa mundo, gusto kong tawagin ang pangalan ko ng malakas. Ang buong universo. Ngunit sa sandaling matapos siyang tumawa, nagsimulang tumunog ang boses ng sistema sa sandaling ito. Kabanata 573 nakatagong misyon. I was in a bad mood kahapon, medyo depressed, kaya magdadagdag ako ng update ngayon. System, ang host ay gumawa ng mga natitirang kontribusyon sa charity. Siya ay talagang handang maging kawang gawa at gusto ang charity. Sa makatuwid, ang host ay nakakuha ng pagmamahal ng maraming tao, nakakuha ng kapangyarihan ng pananampalataya mula sa lahat, at nag-trigger ng mga nakatagong gawain. Napatulala si Hong Dali nang marinig niya ito dahil hindi niya inaasahan na talagang sinabi ng system na nag-trigger siya ng hidden mission. Ang paggawa ng kawang gawa ay maaari ring mag-trigger ng mga nakatagong gawain. Anong nangyayari? Hidden mission, the charitable prodigal son, not upgradable. Mga kinakailangan sa misyon, gumawa ng kawang gawa ng taos-puso. Kasalukuyang antas ng pagkumpleto, wala. Gantimpala sa gawain, para sa bawat 100 milyong donasyon sa kawang gawa, maaaring ipagpalit ito ng host sa 1 taon ng buhay.
Karagdagang tandaan isa, ang haba ng buhay ng palitan na ito ay hindi limitado sa mismong host. Karagdagang tandaan dalawa, ang habang buhay ng system redemption ay maaaring panatilihin ang pisyolohikal na estado ng taong tinutubos na hindi nagbabago sa habang buhay ng pagtubos. Dam Waller. Maaari bang mag-trigger ng ganoong gawain ang pagbibigay ng pera sa charity? Ang isang donasyon na 100 milyon ay maaaring ipagpalit sa isang taon ng buhay. Kung susundin natin ang sistematikong pagpapaliwanag, nangangahulugan ito na halimbawa, ang iyong edad na 30 ay isang physiological state, at ang iyong edad na 35 ay isa pang physiological state. Ngunit kung ipinagpalit mo ang 5 taon ng buhay, ang iyong pisyolohikal na estado sa edad na 35 ay kapareho pa rin ng sa edad na 30. Ito ay kahangahangang. Pahabain mo ang iyong buhay. Sino ba naman ang ayaw mabuhay ng 2 taon pa? Mabilis na sinuri ni Hong Dali ang kolum ng kanyang attributes. Oo naman, may bagong opsyon na lifespan sa system menu bar. Mabilis na i-click ito, wala pang mga attribute point dito. Gayunpaman, ang mga taong maaaring pumili na pahabain ang kanilang habang buhay ay kasalukuyang kasama ang aking sarili, ang aking mga magulang, si Tang Moxen, Li Nianwei, Lin Chuyin, at ang 9 Doglegs, na aking pinakatapat na miyembro ng team. Well, wala akong pakialam sa lahat ng iyon sa ngayon. Kakalabing 8 ko lang ngayong taon, at mayroon pa akong ilang taon upang lumago. Huwag kang mag-alala, ay dadagdag ko muna ito sa aking mga magulang kapag mayroon akong mga katangian. Sa kasamaang palad, walang mas mahusay kaysa sa pagbibigay ng kalusugan, at walang mas mahusay kaysa sa pagtaas ng habang buhay. Hindi ito maaaring maging mas mahusay. Ang pag-iisip na pahabain ang buhay ng aking mga magulang. I feel so comfortable all over, ha 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 ha. Master Dali, Master Dali. Marahan na sinundot ni Wu Guangrong si Hong Dali mula sa tagiliran, ano ang mali? Master Dali, tila natulala ka ngayon lang. Hindi ka ba komportable sa isang lugar? Hindi. Oo, sobrang komportable. Ngumiti si Hong Dali at sinabing, Tito Wu, pag-aralan natin kung paano mag-charity, haha. Pintuan ng langit. 79 na palapag, International Conference Center. Ang lahat ay sabik na tumingin kay Go Ben na nakatayo sa harapan, naghihintay sa kanya na sabihin kay Hong Dali ang tungkol sa pinakabagong mga pag-unlad sa industriya ng paglalaro. Dapat kong sabihin na si Hong Dali ay talagang mahusay sa paglalaro, at ang kanyang paglalaro ay sobrang kakaiba. Holographic Simulation Projection Game Console, ayon kay Go Ben, kung ang bagay na ito ay maaaring mass-produce, aabot ito ng mga 5 o 600 yuan bawat unit. Alam mo, kung ang mga buwis, kita at iba pang mga bagay ay kinuha sa anumang bagay, ang gastos lamang ay sinisingil, ang mga ito ay hindi masyadong mahal. Halimbawa, kung ang isang kotse ay orihinal na nakapresyo sa 80,000 yuan, pagkatapos ibabawas ang mga buwis at ang kita, ito ay talagang higit sa 20,000 yuan. Si Hong Dali ay palaging alibughang. Kumita man siya o hindi ay hindi masyadong mahalaga sa kanya. Anyway, kahit ayaw niyang kumita, lilipad pa rin sa kamay niya ang pera. Alam ito ng halos lahat sa buong Resource Chamber of Commerce. Iyan ay tulad ng Diyos ng kayamanan. Para siyang bumababa sa lupa, walang talo. Kung pinalawak ang full series na analog projection game console na ito, magagamit ito sa mga lecture hanggat ginawa ang mga sumusuportang software at mga video. Kasalukuyang mayroong higit sa 15 milyong tao na online nang sabay-sabay sa Dreamblade Tower Alliance, kasama ang ilang iba pang mga piraso at piraso. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Ngunit para sa napakagandang industriya na may napakagandang mga prospect, hindi kumita si Hong Dali. Hindi kumikita. Sayang ang likas na yaman. Go Ben, bakit hindi tayo mag-aral ng mga paraan para hilingin kay Master Dali na magbukas ng kaunti at maaari tayong mamuhunan? May isang tao sa ibaba na may kaugnayan sa internet o negosyo ng kabataan na nag-aalalang nagtanong, kahit na mayroon tayong bayani mula sa Dream League na mag-endorso ng ating mga produkto, ayos lang yun. Tama. Nakakalungkot na nasasayang ng ganito ang magandang industriya ng laro. Ang bahaging ito ay tinanong ni Go Ben. Siyempre, may mga mas matalinong tao na maaaring magtanong kay Hong Wigyu, Mr. Hong, paano iyon? Maaari mo bang sabihin sa akin? Kung hindi natin hahatiin ang ganoong kalaking piraso ng cake, lahat yata ng tao dito ay hindi makakatulog ng maayos sa gabi. Hindi pa ba sapat na may endorsement or something? Hindi kalabisan na sabihin na ang katayuan ng mga bayaning ito sa mga kabataan sa langit ay tiyak na hindi gaanong mas masahol kaysa sa mga ordinaryong bituin sa pelikula at telebisyon, o mas mabuti pa. Lalo na ang mga sikat na karakter sa laro, hindi lamang sila mas mahusay kaysa kay Li Nianwei, ngunit tiyak na hindi sila gaanong naiiba sa Tai Yajing. Ang pinakamahalagang bagay ay na ito ay mas madaling patakbuhin at ang mga patalastas na ginawa ay maganda. Sa oras na ito, nakalubog pa rin si Hong Wigyu sa nakaraang pagkabigla. Nakabisado na ba ngayon ng kanyang alibughang anak ang napakaraming mapagkukunan? Hindi ko masyadong inisip ang larong ito noong una, ngunit ngayon ay umunlad na ito sa lawak na ito. Hanggang sa marinig niya ang mga alulong ng mga tao sa ibaba ay bigla siyang nagising at nagsabing, ako pa rin ang gumagawa ng desisyon. Hindi.
Nakapagdesisyon ako at nagbenta ng mga hayop nang walang pahintulot minsan. Paano ko ito magagawa sa pagkakataong ito? Ang aking pamilya ay masigla, lahat ay may autonomiya. Bilang isang ama, hindi ako makakagawa ng mga desisyon para sa aking mga anak nang walang autorisasyon. Hindi yun makakapigil sa pagkamalikhain. Pinapatay mo ang kanyang alibughang kapangyarihan, Tatay Hong. Ngunit anuman ang mangyari, sa sandaling matapos sabihin ni Hong Wigyu ang mga salitang ito, nagkaroon ng kaguluhan. Sayang naman. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ito, biglang tumigil si Go Beng saglit. Pagkatapos ng maikling pagkatulala, bigla siyang nag-iba ng tono. Alam ng lahat na ang tono na ito ay eksakto ang tono ng nakaraang auctioneer. Malakas na sinabi ni Go Ben sa isang nakakagulat at nasasabik na tono, "Mga ginoo at mga ginoo, may pinakabagong desisyon tungkol sa Young Master." Nagpa siya ang Young Master na ibigay ang buong industriya ng laro bilang isang kawanggawa para sa ating makalangit na pangangalagang medikal. Nag-donate ito ng paulit-ulit. Ang buong industriya ng paglalaro. I-donate ang lahat ng Dreamblade Alliance, na may higit sa 15 milyong mga tao sa parehong oras, pati na rin ang lahat ng hinaharap na simulation projection game console at holographic game helmet. Wigyo, tama ba ang narinig ko? Nanlaki ang mga mata ni Liu Yawei, ang iyong pamilya ay nag-donate ng maraming pera. Hindi na ito isang pag-aaksaya, ito ay nagtatapon ng pera. Oo, natakot din si Mutai, palaging may mga pagkakataon nakikita ang industriya ng laro, kaya bakit hindi mo i-donate ang lahat ng ito ng sabay-sabay? Ngunit walang sinabi si Hong Wigyo. Bakas na lang sa mukha niya ang labis na pagmamalaki at nakangiting tumango, "Okay, ayan na. Bastos ka, mabait ka talaga. Karapat-dapat kang maging anak ko, Hong Wigyu." Lakas ng loob niyang gawin ang hindi pinangarap ng iba. Kung gusto mong maalala ka ng buong sangkatauhan, dapat kang lumaban sa buong mundo. Suporta. Sa totoo lang, hindi siya nagulat. Si Hong Dali ay maaaring mag-donate ng 700 milyon sa mga hayop, kaya tiyak na wala siyang pakialam sa pag-donate ng daan-daang milyon pa para sa mga medikal na dahilan. Anyway, kung may pera at puso kang mag-charity, gawin mo na lang. Hindi na kailangang mag-alinlangan. Kung nagustuhan niya, hilingin mo lang na gawin niya. Si Hong Wigyu at ang tatlo pa ay nagsasalita sa mahinang boses, at lahat ng nasa ibaba ay natigilan nang marinig nila ang mga salita ni Go Ben. Tulad ng para sa buong industriya ng paglalaro, magkano ang halaga nito para lamang sa Dreamblade Alliance na may higit sa 15 milyong tao sa online ng sabay-sabay? Higit pa rito, may mga holographic simulation projection game console na inaasahang magiging masikat sa hinaharap. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay dahil na-i-donate niya ang buong industriya ng laro, nangangahulugan iyon na maaari niyang i-auction ang mga karapatan sa pag-endorso ng mga bayani sa Dreamblade Alliance. Ito ay simpleng magandang balita sa pie in the sky. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat sa ibaba, "Mr. Go Ben, nagpaplano ba si Master Dali na i-auction ang copyright? Magsimula na tayo." "Okay, gaya ng iniutos mo." Sinabi ni Go Ben nang may napaka-gentleman na kagandahang loob, "Lahat, ako si Go Ben, ang host nitong Dreamblade League Hero Endorsement Auction. Sisimulan ko kaagad ang auction ng unang lot." Sinabi nito habang gumagamit ito ng holographic projection para makagawa ng napakagandang bayani ng Dreamblade League. Ang cute na batang si Annie ang nagsabi, "Bueno, magsimula tayo ngayon." Ang unang bayani, ang batang babae na nagbebenta ng mga oso, si Annie. Sa malaking conference room ng Tianjin Navy District Headquarters Building. Ang hepe at lahat ng nasa ibaba ay tumingin sa mga larawang ipinadala ni Go Ben ng sabay-sabay, at nabigla, "Hong Dali, ang bastard na ito, talagang nag-donate muli ng buong industriya ng laro sa mundo. Ito, seryoso, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Anyway, ang bastos na ito ay palaging may kakaibang iniisip." Mabangis na hinaplos ng pinuno ang kanyang mga templo at sinabing, "Sa totoo lang, naamoy ko ang isang pagsasabwatan, at ito ay isang malaking pagsasabwatan." Lahat ng tao sa paligid, tumigil ka na sa pagsasalita. Sumakit ang ulo ko pagkatapos kong panuurin ang ginagawa ng batang ito nitong nakalipas na 2 araw. Palagi kong nararamdaman na hindi ako makasabay sa aking pag-iisip. Ito ay masyadong tumatalon. Sino ang makakatagal? Ang bastos na batang ito. Hinawakan ng pinuno ang kanyang noo at nagtanong, "Magkano ang halaga nito ngayon?" 586 na milyon. Ang sekretarya ay tumingin sa mga estatistika at sinabi, "Mayroon pa ring 12 bayani na hindi na ibenta." "Bakit kaya? Magkano?" May nagtanong sa ibaba, "Hindi ba ganoon kamahal ang bayad sa pag-endorso ng hero ng larong ito?" Ipinaliwanag ng pinuno, marahil ito ay upang bumuo ng isang magandang relasyon sa pamilya Hong. Pagkatapos ng lahat, ang industriya ng laro ng Hong Dali ay hindi lamang ang Dreamblade Tower Alliance. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, idinagdag niya, "Ngunit ito ay isa pang 780 milyong yuan na naibigay. Kailangan kong tanungin si Wu Guangrong kung ano ang nangyayari." Lumabas siya at kinuha ang kanyang mobile phone at ibinigay kay Wu Guangrong. Tumawag si Guangrong at mabilis na nakakonekta. Hininaan ng pinuno ang kanyang boses at nagtanong, "Old Wu, ano ang nangyayari? Bakit ibinigay ni Hong Dali ang lahat ng industriya ng laro sa iba?"
Nagtatapon siya ng pera. Naghihintay si Hong Wigyo na bumalik sa Chamber of Commerce ang kabuuang asset na 10 bilyon. Kahit natalo si Hong Dali, kailangan pa rin niyang maghintay. Sinabi ni Master Dali na ito ay tinatawag na pagpapakalat ng kayamanan upang bumuo ng pagkatao, napakalakas ng boses ni Wu Guangrong. Kakatwa, sinabi niya, si Yang Master Dali ay palaging hindi pinipigilan, ngunit ito ay isang magandang bagay. Sa tingin ko dapat nating suportahan ito. Talagang kailangan kong suportahan ito, nakangiting sabi ng hepe, nagtataka lang ako kung paano niya nakuha ang ideyang ito. Kabanata 574, Dali Jiayan Medical Charity Foundation. Iyon lang, simpleng paliwanag ni Wu Guangrong, may isang maliit na batang babae na nagngangalang Deng Jiayan na may lymphoma. Nagkaproblema ang kanyang pamilya noong una, ngunit pagkatapos ay nakita niyang nag-donate si Master Dali, na mula sa Animal Protection Association, kaya nag-donate siya. Binigyan niya ito ng isang buwang baon, na nagsasabing gusto niyang protektahan ang mas maraming buhay. Well, ang babaeng ito ay medyo mabait. Tumango ang pinuno, alam ko ito, ano ang susunod. At ang mga masigasig na netizens. Nalaman niya ang nangyari sa kanya at sinimulan niyang i-repost ito ng higit sa 3 milyong beses sa loob ng ilang oras. Mabagal na sinabi ni Wu Guangrong, nalaman ni Master Dali, kaya pumunta siya rito sakay ng eroplano. Ang direktor ng ospital ay si Zhang Wuyang, nakababalik lamang mula sa isang akademikong exchange sa Japan. Hindi niya kilala si Master Dali, kaya hindi niya ito binigyan ng mukha. Hindi man lang siya nag-abalang ipasok siya nang hindi nagbabayad ng deposito. Maya-maya, nagalit si Master Dali. Pagkatapos, sinabi ni Yang Master Dali na hindi niya kayang pangalagaan ang lahat sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas, kaya mas mabuting magtayo ng isang charity organization at hilingin sa mga masigasig na tao na gawin ito, upang mas maraming tao ang mapangalagaan. Sinabi ni Wu Guangrong. Kung gayon, tumango ang punong may kasiyahan. Ang munting bastard na ito ay karapat-dapat na alagaan ng kanyang amo at bigyan siya ng kasiyahan sa lahat. Kung talagang ginagawa ng isang tao ang kanyang bahagi, tiyak na sulit na tretuhin siya ng mas mahusay kung mayroon siyang ganitong saloobin. Bueno, iyon lang, nag-isip sandali ang pinuno, pagkatapos ay biglang nagtanong, nga pala, paano ang mga organisasyong pangkawanggawa tulad ng 11 Character Society? Mayroon bang anumang kilusan sa bagay na ito? Walang paggalaw sa ngayon. Ang pagbanggit sa tono ng Ten Wu Guangrong ay ikinalulungkot sa One Word Club, Chief, maaaring hindi mo masyadong binibigyang pansin ang aspetong ito. Anyway, wala pa akong narinig na tumutugon ng 11 Word Club sa anumang paraan kapag ang mga taong ito ay nangangailangan ng tulong. Isang bangkos ng basura, hindi nila alam kung paano alagaan ang kanilang sarili. Ano ang silbi ng mga ito? Mapait na nagmura ang pinuno, at pagkatapos ay sinabi, aayusin ko ang mga tao na ilipat ang kanilang mga pondo at hilingin kay Dali na pangalagaan ang kawanggawa na ito. Okay, Chief, huminto si Wu Guangrong. Ay nagsabi, siya nga pala. Gusto kong maglaan ng 500 milyon para sumali sa kawanggawa na ito, at sana ay aprubahan ito ng pinuno. Walang problema, huwag kang mag-alala. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim ang hepe. Pagkatapos, bumalik siya sa malaking conference room at sinabing, si Hong Dali, ang bastard na ito, ay nagbabalak na gumawa ng kawanggawa. Sa pagkakataong ito siya ay napakaseryoso, at ako ay lubos na umaasa sa bagay na ito. Well, magkano na ang na-auction ngayon? Nakumpleto na ang auction, ang kabuuan ay 800 milyon at 300,000. 15 milyon, mabilis na sagot ng clerk. Sige, kayong mga nasa likod niyo muna ang manunood. This time, kailangan ko siyang tulungan na i-promote ito, sabi ng hepe, nagbihis at sinabing, napakahalaga ng charity. Ito ang gusto ng mga tao. Hindi tayo maaaring maging pabaya. Aalis muna ako. Okay, Chief. 2:00 ng hapong iyon, muling lumabas sa internet ang mga pasabog na balita. Ang alibughang Hong Dali. Ibinigay niya ang kanyang buong industriya ng laro bilang charity funds. Ang Dali Jiayan Medical Charity Foundation ay itinatag. Paunang kapital, 800 milyon. Ang lahat ng kasunod na pondo mula sa industriya ng laro ay mapupunta sa Dali Jiayan Medical Charity Foundation. Ang alibughang antas ng Diyos na si Hong Dali ay muling personal na nag-donate ng 800 milyong yuan upang maitatag ang Dali Jiayan Medical Charity Foundation. Ang alibughang Hong Dali ay muling personal na nag-donate ng 800 milyong yuan bilang isang charity medical fund, at sa parehong oras ay nag-donate ng kanyang buong industriya ng pasugalan bilang Dali Medical Charity Fund. Ang mga follow-up na mapagkukunan ng pagpopondo ng asosasyon ay kasalukuyang itinatag sa buong bansa. Ang mga miyembro ng asosasyon ay ni-recruit. Ang Dali Medical Charity Foundation ay magbibigay ng pinansyal na suporta sa lahat ng mga pasyenteng may kritikal na karamdaman sa bansa. Ang Dreamblade Alliance ay magbebenta ng ilang bagong idinisenyong bayani at balat para sa kasunod na mga iniksyon ng pondo ng kawanggawa. Nag-sponsor ang Hejiang Province ng 500 milyon para makapasok sa Dali Medical Charity Foundation. Nag-sponsor ang Jining Province ng 500 milyon para makapasok sa Dali Medical Charity Fund. Oo. Nag-sponsor ang Liaodong Province ng 500 milyon para makapasok sa Dali Medical Charity Foundation.
Ang lalawigan ng Fusio ay nag-sponsor ng 500 milyon para makapasok sa Dali Medical Charity Foundation. Lalawigan ng Hudong. Lalawigan ng Hoxie. Sa kasalukuyan, ang Dali Medical Charity Foundation ang kabuuang charity fund ng association ay 17.8 billion yuan. Ang First People's Hospital ng Panshan City, Fusio Province ay opisyal na muling inayos at naging unang pilot hospital. Ang Hejiang Provincial People's Hospital ay opisyal na muling inayos at naging isang pilot hospital. Opisyal na itinatag ng lalawigan ng Jining ang Dali Jiayan Critical Care Charity Hospital. Lalawigan ng Liaodong. Sa sandaling may padala ang balitang ito, nagulat ang lahat sa kaharian ng langit. Kahapon, nag-donate lang ako ng 1 bilyon para itatag ang Vigorous Wildlife Protection Association, pero ngayon nakakuha ako ng 17.8 bilyon para sa medical charity. 178 bilyon. Hindi banggitin ang mga maliliit na karamdaman at mga sakuna, karamihan sa mga tao ay hindi nag-abala sa higit sa 1 dosenang o 12 dosenang mga dolyar, ang susi ay malubhang karamdaman. Normal na gumastos ng 10,000 o 100,000 sa isang malubhang karamdaman o nakamamatay na sakit. Iyan ay isang bagay ng pagdambong sa yaman ng pamilya. Walang bagay na hindi maaaring walang pera, at walang bagay na hindi maaaring walang sakit. Hindi biro yan. Iba na ngayon. Ang Young Master Dali ay aktwal na nakikibahagi sa kawanggawa at nakalikom ng 17.8 bilyong pondo ng sabay-sabay, na ginamit upang suportahan ang mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Gaano karaming mukha ang kailangan nito? Gaano karaming lakas ng loob ang kailangan nito? Vigor Medical Charitable Foundation, opisyal na website. Sa pagkakataong ito, ang trapiko ng IP ng opisyal na website ng medical charity na ito ay tumaas ng husto kumpara sa nakaraang Animal Protection Association. Pagkatapos ng lahat, hindi maraming tao ang nagmamalasakit sa Wildlife Conservation Society. Kung tutuusin, hindi lahat ng tao sa mundo ay ganoon kagusto sa mga hayop. Ngunit iba ang medikal na kawanggawa na ito. Sino ang makakasiguro na hindi ka magkakasakit sa iyong buhay? Hindi mahalaga kung ito ay isang maliit na sakit o isang kalamidad. Karamihan sa mga tao ay walang pakialam. Ang pag-inom lang ng gamot at pag-iniksyon ay sapat na. Sapat na ang 180 yuan. Ngunit ano ang tungkol sa isang malubhang sakit? Iyan ay 10,000 o 100,000. Para sa isang ordinaryong pamilya, tiyak na hindi ito maliit na bilang. Pagdating sa mga organisasyong pangkawanggawa, kakaunti ang nasa langit, kabilang ang 1 dosenang malaki at maliit, ngunit ang iba ay ganap na hindi maihahambing sa itinayo ni Hong Dali. Nakapaggastos si Young Master Dali ng 1 bilyon para sa Wildlife Conservation Association, at sa pagkakataong ito ay nakalikom siya ng 17.8 bilyon sa kanyang malakas na apela, ngunit walang nag-alinlangan sa sinseridad ni Hong Dali. Tulad ng nakaraang Wildlife Conservation Association, ang tuktok ng website sa pagkakataong ito ay isang set din ng mga dynamic na numero. Ang bilang ng mga salitang ipinapakita sa itaas ay eksaktong kabuuang 17.8 bilyon. Sa gilid, mayroong isang maliit na tala na nagsasabing, ang kasalukuyang kabuuang pondo ng Dali Medical Charitable Foundation. Ang pondong ito ay ina-update isang beses sa isang araw. Kung saan at kung gaano karaming pera ang ginagastos ay malinaw na itatala sa database ng website. Ang pangangasiwa ng publiko ay malugod na tinatanggap. Bilang karagdagan. Dahil ang daloy ng mga pondo ay masyadong malaki, ang tiyak na direksyon ng mga pondo ay ibabatay sa mga lalawigan. Pagpapangkat. Sa official website forum, ang bilang ng mga netizens na kasali sa diskusyon sa pagkakataong ito ay higit sa 5 beses na mas mataas kaysa sa nakaraang Wildlife Conservation Association. Master Dali, huwag ka nang magsabi ng kahit ano. Magiging matatag na fan mo na ako mula ngayon, at hinding-hindi na ako magsasabi tungkol dito. Isinilang ang isang dakilang dali sa ating langit. Bubuksan ng Diyos ang kanyang mga mata, alang-alang sa Young Master. Si Dali ay makakagawa ng mga himala. Wala. Don't tell me. Napakagaling ni Dali Xiao Master, matagal na akong fan. Ang katanyagan ng opisyal na website ay higit na lumampas sa inaasahan ng lahat. Ang bilang ng mga post ay tumaas mula 0 sa alas 2 ng hapon hanggang 5,000 sa loob lamang ng 2 oras. Maraming linya. At halatang tumataas pa rin ang si Dali ay makagawa ng mga himala. Wala. Don't tell me. Napakagaling ni Dali Xiao Master, matagal na akong fan. Ang katanyagan ng opisyal na website ay higit na lumampas sa inaasahan ng lahat. Ang bilang ng mga post ay tumaas mula 0 sa alas 2 ng hapon hanggang 5,000 sa loob lamang ng 2 oras. Maraming linya. At halatang tumataas pa rin ang bilis na ito. Makalipas ang halos 1 oras, may nag-post kaagad, mga kapatid, inilabas na ang opisyal na account, gusto mo bang mag-abuloy sa akin? Wala akong masyadong hinihiling, suportahan mo lang ako kung payag ka. Sa sandaling na ipadala ang mensahe. Masasabing nag-trigger ito ng mga tugon mula sa hindi mabilang na mga tao. Noong nakaraan, ang Wildlife Conservation Society ay masasabing mas malayo sa lahat, ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba.
Ito ay charity medical care. Paano mali ang gagawin ni Hong Dali? Bukod sa kung ano-ano, basta kasama mo ang Young Master, siguradong walang mapapahamak. Masyado akong sumunod. Hindi gaanong pera, 50 yuan, isang isip lang. Wala ng mga salita, 100 yuan, mas kaunti ang usok. Party ng mag-aaral. 20, ang ganitong bagay ay dapat suportahan ang mabuting gawa. Ang totoo ay hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang mayroon ka, ang isang taos-pusong donasyon ay sapat na. Ngunit ang problema ay napakaraming tao ang nag-donate sa pagkakataong ito. Maraming beses, sa panahong ito, hindi mahalaga ang 10 o 8 dolyar ng taos-puso. Walang nagkukulang sa maliit na pera na ito, depende lang kung payag sila o hindi. Malinaw, maraming tao ang handang magambag sa kawanggawa na ito na pinamamahalaan ng Hong Dali. Sa Turkey Software, nagtatag muli si Master Dali ng isang medikal na kawanggawa. Lahat ng mga pasyenteng may malubhang karamdaman ay makakakuha ng suporta mula sa kawanggawa na ito. Fake ba talaga ako? Napakagaling. Napakagaling ni Master Dali na walang masabi. Nakakatawa ito. Hindi na ako matatakot sa pagkakataong ito. Ang paunang kapital ay 18 bilyon. Hindi ito maliit na bilang. Diyos ko, hindi pa ako nakakita ng ganoon kalaking bilang sa buhay ko. Tumigil ka nga, hindi natin pwedeng hilingin kay Master Dali na suportahan ang isang malaking charity event na mag-isa. Nag-donate ako ng 30, gusto mo ba? Kung gayon kailangan mong hamahit ng 2 pakete ng sigarilyo. Tanong, hindi malaki. Gate of Heaven, ang meeting room ng nangungunang 5 oligarko. Tingnan mo, magkano na ang naibigay mo ngayon? Si Wen Jinan at ang iba pang 5 oligarko ay nagtipon lahat, naghihintay na marinig ang katulong na ulat sa pinakabagong pag-unlad. Si Hong Dali, ang alibughang anak na ito, ay talagang nakakatakot. Ang kanyang panawagan ay masasabing katumbas ng isang tao sa kaharian ng langit ngunit higit sa 10,000 tao. Maliban sa nangunguna, walang ibang makakaabot sa antas na ito, di ba? Mr. Wen, lumabas na ang pinakabagong data. Di nagtagal, ang katulong ay pumasok na may dalang mga dokumento at nagulat kaagad pagpasok niya sa pinto, 3 oras na ngayon, at ang kabuuang bilang ng mga donasyon ay lumampas sa 100 milyon. Ang tiyak na bilang ay 100 milyon. 64 na milyon, hindi binibilang ang mga fraction. Sobra. Gulat na gulat ang 5 oligarko. Napakagaling kumita ng Hong Dali na ito, di ba? Talagang. Idinagdag ng assistant, at mabilis pa rin itong tumataas. May mga taong nag-donate ng mas marami at ang iba ay mas kaunti, ngunit maraming tao ang nag-donate ng kaunti. Ayon sa maraming tao, handa silang mag-ambag. Si Hong Dali, ang alibughang ito, ay simple lang, nagpakawala ng mahabang hininga si Wen Jinan, napaka-perwisyo. Ipinaalala rin ng assistant, Mr. Wen, sa 1 oras, magsisimulang magbenta ng mga bayarin ang Dreamblade Tower Alliance. Mayroon kaming mga bayani at balat, lahat ay naghihintay na doon. Paano kung pupunta tayo at maghintay ng mas maaga? Nakangiting sabi ni Sun Yuanzhou, tingnan natin kung magkano ang pera na maaakit ng brat na ito na si Hong Dali sa bukas na bayad na ito. Okay, tingnan natin. Nanguna si Wen Jinan at lumabas, sa totoo lang, medyo na-curious ako. Kabanata 575, pakiramdam ko ay komportable ako sa buong katawan ko, napakabuti. 79 na palapag, International Conference Center. Sa orihinal, sa oras na ito, ang lahat ng miyembro ng Resource Chamber of Commerce ay malapit ng magpahinga, o magkakaroon sila ng dinner date sa isa't isa upang bumuo ng mga relasyon. Ngunit ngayon ay ganap na naiiba. Ang buong International Convention Center ay puno ng mga upuan. Sinulyapan ito ni Wen Jinan at nakitang halos lahat ay nandito. Puno ang mga upuan, at pinag-aaralan ng lahat kung magkano ang maibebenta nilang pera ngayong gabi. Kung tutusin, napakalakas ng kakayahan ni Hong Dali na makaakit ng pera na kahit walang kumbinsido ay masasabing nakakakilabot. Magsisimula ang pagsingil sa loob ng wala pang 1 oras. Hindi ko alam kung magkano ang maaari kong ibenta sa oras na ito. Oo, ngunit si Hong Dali ay palaging malakas. Sa tingin ko ay dapat na hindi bababa ngayon. Higit sa 15 milyong tao sa parehong oras ang mga online na laro ay hindi ganoon kalakas. Sa palagay ko, hindi bababa sa gabing ito, 50 milyon ay dapat na walang problema. Sa tingin ko ito ay higit sa 60 hanggang 70 milyon. Siyempre, may mga sumusuporta dito at may mga tumututol. Umiling siya at sinabing, hindi ko masabi. 5 lang ang mga bagong bayani sa kabuuan. Ang pinakamahal ay 10 yuan, at ang pinakamura ay 4. Ang mga balat ay mas marami, ngunit ang pinakamahal ay 15 yuan lamang, at ang pinakamurang ay 2 yuan. Kahit na maraming tao ang naglalaro, hindi ito gaanong pera. Oo, kahit 10-1 ang payment ratio, magkano? 1.25 milyon ang nagbabayad, 3 lang yan. 10 milyon. At isang beses mo lang bilhin ang mga hero at skin na ito, at hindi mo ito mabibili araw-araw. Tumango ang lahat, oo. Fun Game Network, Dreamblade Tower Alliance Forum. Mga kapatid, wala pang 1 oras magsisimula na ang pagbebenta ng mga bayad na bayani at props. Handa na ba kayong lahat? Ang sumusunod na tugon, dapat maging handa ka.
Nilinaw ni Master Dali na hindi ka kikita ng anuman sa perang ito. Pagkatapos bawasin ang buwis, gagamitin lahat ito para sa kawanggawa, at ibinaba rin ng bansa ang antas ng buwis sa pinakamababa, kaya dapat nating suportahan ito. Oo, ito ay katumbas ng lahat ng perang ginagastos natin sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang perang ito kung gusto mong gumastos ng pera, dapat mong gastusin. Mas gugustuhin kong kumain ng 2 instant noodles at suportahan ito. Walang kalokohan. Na-recharge na ang account at handa akong bilhin ang lahat ng hero at skin. Basta may bayad, hindi kita bibitawan. Humihingi ng suporta ang mayaman. Alas 8:50 na ng gabing iyon. Pagkatapos ng 10 minuto ng maintenance, ang Dreamblade Tower League ay opisyal na nagsimulang magbenta ng mga binabayarang bayani at skin sa ganap na alas 9. Kasabay nito, sa Gate of Heaven International Conference Center, pinaliwanagan ng 2 braso ni Goben ang revenue chart ng Dreamblade League mula sa pagbebenta ng mga binabayarang bayani at balat. Ang ipinapakita sa itaas ay eksaktong halaga ng paunang benta 0. Nagsimula na. Lahat ng nasa ibaba ay naging masigla, at lahat ay tumitig sa numero. Ang oras ngayon ay alas 9 na ng gabi at mag-aalas 12 na ng hating gabi. Magkano ang maaaring ibenta? 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon. Sa lalong madaling panahon, ang numerong iyon. Nagsimula na ang pambubugbog. 9 puntos at 2 minuto, mga numero, 484,574. 9 minutes past 3, numero, 746,574. Lahat ay nagkomento, ang mga numero ay tumalon ng napakabilis. Ito ay halos 800,000 sa loob lamang ng 3 minuto. Nakakatakot. Kung magpapatuloy ang trend na ito, magiging 300,000 kada minuto, at 18 milyon kada oras. Pagdating ng 12 o'clock, hindi ba pwedeng magbenta ng mahigit 50 milyon sa unang araw? Not necessarily. Generally speaking, mas mabilis ang benta sa umpisa, tapos babagal. I estimate na by 12 o'clock, magiging 4,000 na. Hindi ka dapat tumakas. Habang sinasabi ito ng lalaki, biglang sinabi ng lahat sa audience, 9.4, 1,573,621. Ang lahat ay natigilan saglit, holy crap, ano ang nangyayari? Tumalon ito ng higit sa 800,000 sa isang minuto. Nasilaw ka ba? Paano tumalon ang bilang na ito? Hindi ba ito masyadong malaki? Ay siguradong gising pa siya. 800,000 sa isang minuto, ito. Tapos nabaliw ang lahat. 9 past 5, 2,812,366. 1,300,000. Ang isa pang minuto ay tumalo ng higit sa 1,2 milyon. Diyos ko, kung magpapatuloy ito, hindi ba aabot ito ng mahigit 60 milyon kada oras? Hindi ba imposible ito? Ganon na ba kabaliw ang mga manlalaro sa larong ito? Hindi ba ito ang intensyon ni Goben na deain tayo? 06, 4,256,748. Lahat. 07, 5,312,581. Lahat. Tianhai City, isang 4-star hotel sa inside. Isa itong ordinaryong star-rated na hotel, na halos hindi maganda. Ngunit ang mga taong pumupunta dito ay hindi ganoon ka-simple. Nandito ang misteryosong lalaki, ang amo ng lahat sa langit. Masasabing incognito ang ginawa niyang private visit, nagbihis ng magaan, at mahigpit na hinarang ang balita pagdating niya, kaya masasabing walang nakakakilala sa kanya dito maliban sa mga taong nakapaligid sa kanya. Boss! Umupo ang hepe sa sofa at sinabi sa mahinang boses, sa kasalukuyan, ang bastard na si Hongdali ay nag-organisa ng 2 gawaing kawanggawa, isa para protektahan ang mga hayop at isa pa para sa isang institusyong medikal. Napakaganda ng tugon. Well, ang batang ito na si Dali ay talagang isang medyo appealing power. Tumango ang misteryosong lalaki at nakangiting sinabi, noon pa man ay gusto kong gawin ang 2 aspetong ito, ngunit walang magandang pagkakataon. Hindi ko inaasahan na hiniling ko kay Hongdali na gawin ito, haha. Oo, sabi ng pinuno. Bumantong hininga siya, sa panahon ngayon, ang kapaligiran ng mundo ay seryosong lumalala, lalo na sa mga lugar na makapal ang populasyon. Ang aming kaharian ay masasabing ang lugar na pinakamahirap na tinamaan. Maraming mga species ang nasa bingit ng pagkalipol. Dati, naisipan naming magtayo ng Wildlife Conservation Association, ngunit mas tiyak na makakahanap kami ng mga tao. May mga taong walang pakialam at handang harapin. Haha, ang ginagawa ngayon ni Hongdali ay kusang loob na inorganisa ng mga ordinaryong tao, nakangiting sabi ng misteryosong lalaki, kapag nakatagpo ng mga hayop na nangangailangan ng pagliligtas, maaaring direktang iligtas sila ng mga ordinaryong tao at pagkatapos ay mag-issue ng subsidyo. At ang bastos na ito na si Hongdali ay kumalat na ngayon sa internet. Tinatayang walang maglalakas loob na manlinlang ng mga hayop at makipagpalitan ng pera para sa kanila. Oo, hindi namin ginawa noon, dahil lang sa takot namin dito. Bumantong hininga ang pinuno, hindi na ngayon. May problema.
Nag-alala ang misteryosong lalaki ng walang dahilan. Ang dahilan kung bakit ginagawang mahirap ito ng estado ay dahil sa takot na may isang taong sadyang makapinsala sa isang hayop, pagkatapos ay ipadala ito sa Asosasyon ng Konserbasyon at i-claim na siya ang nagligtas nito, at pagkatapos ay mag-apply para sa mga pondo ng pabuya upang DA ng pera. Hindi naman kasi nakakapagsalita ang mga hayop kaya walang nakakaalam kung totoo o mali. Ito ay napakahirap gawin. Pero iba na ngayon. Alam ng lahat na gusto at pinuprotektahan ni Hong Dali ang mga hayop. Kaya niyang sumakay ng peteng sinong mangangahas na DA si Hong Dali sa kanyang pera ng ganito. Siguradong mabali ang kanyang mga paa at itatapon sa banyo. Nga pala, boss, tungkol sa medical charity. Nag-isip sandali ang hepe at dahan-daw ang sinabi, gusto ko siyang suportahan, kaya nakipag-ugnayan ako sa kanya. Hiniling sa kanila ng mga gobernador ng bawat probinsya na mag-issue sila ng isang batch ng mga dokumento para suportahan ang Hong Dali. Ngayon bawat probinsya ay nakakuha ng 500 milyon. Pero kalaunan. Bueno, ang medikal na kawanggawa ay isang magandang bagay, ngunit hindi ito madali. Napabuntong hininga ang misteryosong lalaki. Ay nagsabi, halos wala pang charity organization na nagawa noon, at talagang mahirap pangasiwaan ang lugar na ito. Palagi kaming nag-iisip ng mga solusyon noon, ngunit wala kaming magandang ideya. Ngayong kumikilos na si Dali, iba na. Sinusuportahan lang namin siya. Sa kanyang init ng ulo at sa kanyang walang kapantay na swerte, posible na ang universal na libreng pangangalagang medikal ay maisa sa katuparan sa hinaharap. Kung ito ay libre para sa lahat, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500 bilyon, tama ba? Haha, actually, hindi naman ganon. Sa pagharap sa tanong ng hepe, umiling ang misteryosong lalaki at nakangiting sinabi, karamihan sa mga gastusin sa pagpapagamot. Kung tutusin, lahat sila ay puro sa maliliit na karamdaman. Kung tutusin, maraming tao ang nagdurusa sa kanila at napakalaki ng bilang. Ngunit kung iisipin, ang pera ay hindi gaanong. Ang sipon at lagnat ay maaari lamang gastusin sa maliit na halaga. Ako, walang pakialam. Kung aalisin mo ang bahaging ito, ang natitirang bahagi ay hindi magastos. Saglit na nag-isip ang hepe, sa tingin ko, posible talaga itong gawin. Siyempre, ang hindi pagkilos ng 11 Character Association ay napakahiyang-hiya na, kaya't samantalahin natin ang pagkakataong ito. Sabi ng misteryosong lalaki sa kanyang mga kamay, kunin ang kanilang mga pondo at hayaan siyang mag-isa sa kanyang sarili. Okay. Matibay na sumang-ayon ang pinuno, at pagkatapos ay biglang kinuha ang kanyang mobile phone na kakaiba. Kinindatan niya ang misteryosong lalaki at sinabing, boss, naniningil ng bayad ang Dreamblade Alliance. Ngayong lumipas na ang isang oras, bakit hindi natin makita kung magkano ang naibenta niya? Haha, okay. Humigop ng tsaa ang misteryosong lalaki at sinabing, tingnan natin kung makakagulat ito ng mga tao. Go Ben, tinawag ng hepe si Go Ben, magkano ang ibinebenta ng Dreamblade Tower Alliance sa ngayon? Para mas malinaw na marinig ng misteryosong lalaki, pinili ng hepe na huwag sumuko. Dalhin. Ito ay naibenta sa halagang 64,657,359 yuan, Mr. Chief. Paf, ang misteryosong lalaki ay tumalsik ng isang subo ng tsaa, magkano? Kasabay nito, nakahiga si Hong Dali sa kandanggan ni Li Nianwei, nagkukunwaring umidlib, ngunit sa katunayan ay pinapanood niya ang Big Prodigal System sa kanyang isipan. Habang nanunood, si Hong Dali ay nakaramdam ng lihim na kasiyahan sa kanyang puso, oh, awesome, this is so awesome. Ha, the life points is already 10. Mom and Dad, I wish you good health and a long life, wow. Ha. Habang nagsasalita siya, nagdagdag siya ng 5 puntos sa bawat isa sa 10 puntos ng buhay ni na Hong Wigyu at Lan Roxy. Nang madagdagan ng 5 puntos, bamantong hininga si Hong Dali ng may kasiyahan, walang mas mabuti kaysa sa kalusugan, at walang mas mahusay kaysa sa pagtaas ng buhay. Nanay at tatay, mangyaring isantabi ang pagiging anak ng iyong anak, ha. Sobrang komportable, sobrang cool. Kung ang nanay at tatay ay mabubuhay sa mabuting kalusugan sa loob ng 5 taon, iyon ay nagpapasaya sa mga tao kaysa sa anupaman. Well, dahil ang charity ay may ganitong mga benepisyo, kung gayon maaari rin tayong magpatuloy sa paglalakad, pagtulong sa mga taong nangangailangan, at makakuha ng higit pang mga punto ng mahabang buhay. Ang sarap pala ng feeling na ito, hehe. Xiaoyi, binuksan ni Hong Dali ang kanyang mga mata at tinanong si Ling Xiaoyi, mayroon pa bang nangangailangan ng tulong? Tara at tingnan natin ang higit pa. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, biglang ngumiti si Ling Xiaoyi at nagsabi, Young Master Lord, nag-browse lang ako sa internet at nakakita ng isang taong nangangailangan ng tulong. Kabanata 576, babae, ikaw ay isang tao. Pagkatapos sabihin ito ni Ling Xiaoyi, kinuha niya ang kanyang mobile phone upang hanapin ang ulat tungkol sa taong iyon, at pagkatapos ay ipinakita ang screen ng telepono kay Hong Dali. Blister doll at ang kanyang 32 ina. Sa pagtingin sa ulat sa kanyang mobile phone, matalim na tumango si Hong Dali, ayan na. Naku, nakakaawa talaga ang batang ito. Dali, sabi ni Tang Moxon sa The Side asked, nasaan ang paltos na manika na ito?
Malayo ba ito dito? Miss Zinkson, nasa affiliated hospital siya ngayon ng Wien Medical University. Sagot ni Ling Xiaoyi. Oh, medyo malayo. Nakangiting tumingin si Tang Moxon kay Hong Dali at sinabing, Dali, paano ako mag-book ng tiket sa eroplano ngayon? Masyadong magulo iyon. Kailangan nating sumakay ng bus mula dito papuntang Fuzhou Airport at maghintay ng eroplano. Masyadong problema. Nilabas ni Hong Dali ang kanyang cellphone nang nakangiti at sinabing, hiniling ko kay Uncle Wu na sabihin sa Provincial Military Region na sasakay tayo ng fighter jet bukas ng umaga at tawagan din ang iba pang natalo. Ha! Sa iyo daw, may mga taong masaya at may mga malungkot. Ang makapangyarihang medikal na kawanggawa na itinatag ni Hong Dali ay umuusbong, ngunit ang 11 Character Society sa kabilang panig ay hindi ganoon kadali. Ilang oras pa lang nandito si Hong Dali, at lumampas na daw sa 200 milyon ang kabuuang halaga ng donations plus game fees. Kung hihilingin sa kanya na magpatuloy sa pag-unlad, ano ang punto? Mabilis. Mabilis. Sabihin sa lahat na kumilos ng mabilis. Sa malaking conference room ng 11th Cross Club, tinitigan ni Joe Day, chairman ng 11th Cross Club, ang screen ng computer na may pawi sa kanyang mukha at sinabing, hanapin mo ako dali. Kung saan man may mga pasyenteng malubha na may mahinang kondisyon, dapat tayong pumunta doon kaagad. Kung hindi tayo gagawa ng anumang aksyon, lahat ay kailangang magdusa mula sa hilagang kanlurang hangin. Ang pag-aalala ni Joe Day ay hindi makatwiran. Noong nakaraan, maaari nilang gawin ang anumang gusto nila, maghanap ng tipikal na sponsor, at gumawa lamang ng mga balita. Pero ngayon iba na. Sa Hong Dali doon, kung patuloy nilang gagawin ang anumang gusto nila tulad ng dati, wala nang pagkakataon. Ngunit ang problema ay, matagal nang walang malalaking galaw, at ngayon ay hindi ganoon kadaling maghanap ng uri ng modelo na kailangang iset up ng Madalian para makipagkumpetensya kay Hong Dali kung tutuusin. Ang uri ng pasyente na mas angkop bilang tipikal na pasyente ay hindi ang repolyo sa tabing daan. Kung meron, meron. Chairman, napakahigpit ng oras, saan natin hahanapin ang tama? Ang katulong ay nabalot ng malamig na pawis at nag-aalalang sinabi, lahat ng mga tao sa ibaba ay pinakilos na, at walang balita ngayon. Parang, lahat ay talunan. Ikaw ay talunan. Galit na galit si Joe Day, itinapon ang tasa ng tsaa sa lupa, at sumigaw, kung hindi tayo magpapakita ng halimbawa, malilimutan tayo ng mga tao sa lalong madaling panahon. Kung wala ang kanilang mga donasyon, lalikuin mo kami. Nagbabawas ka ba ng pera sa iyong sweldo para sa kawanggawa? Pero, ang katulong ay wala ring magawa, ngunit hindi talaga namin ito mahanap sa pagmamadali. Paanong hindi namin mahanap? Lalong nagalit si Joe Day at sumigaw, wala kang mahanap na paraan. Nakalikom si Hong Dali ng 180 milyon sa kalahating araw lang. Magkano ang ito? Gastos sa pagbebenta ng laro. Ngayon ay nakapandohan na sila ng higit sa 2,000 katao. Kung wala na tayong ibang iisipin, sino ang makakaalam sa ating 11 Words Association sa hinaharap? May motivation lang kapag may pressure. Dahil sa makapangyarihang medikal na kawanggawa ng Hong Dali, ang 11th Club ay nakadama ng malaking pressure. Hindi sila aalis ngayon. Natatakot ako na wala akong pagkakataon sa hinaharap. Ito. Matagal na tulala ang katulong, at pagkatapos ay biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, oo. Ang window ng balita ng software ng Pabo ay kadalasang may ganito at ganito na sakit. Hanapin mo na lang sila, maaaring malayo ito, ngunit kung gagawin mo ito ng maayos, tiyak na magiging halimbawa ka, na magiging malaking pakinabang sa ating reputasyon. Ang window ng balita ng Turkey Software. Mayroong isang kolom na tinatawag na survival, at marami sa mga halimbawa dito ay napakatrahedya ng mga trahedya ng tao. Sa katunayan, sa orihinal, karamihan sa mga tao dito ay nangangailangan ng suporta, ngunit ang 11 Character Society ay kadalasang nagbibingi-bingihan sa kung ano ang nangyayari sa labas ng bintana, at hindi nila kailanman pinapansin ang ganitong uri ng bagay. Hanggang sa pagtatatag ng Dali Medical Charity Foundation ng Hong Dali na sa wakas ay naisip ng mga tao mula sa 11th Society ang naturang kolom. Kailangang sabihin, napakatalino pa rin nila at marunong magbigay ng halimbawa. Magsumikap lang, makipag-ugnayan sa mga reporter, at i-promote ito ng mas mahusay. Ang aking reputasyon ay malamang na may iligtas ng marami. Siyempre, dapat maging maayos ang lahat. Bilasan mo kung hindi mo alam. Narinig ni Joe Day ang sinabi ng assistant at mabilis na binuksan ang software ng Turkey. Kasunod ng patnubay ng assistant, mabilis niyang nakita ang interface na survival na binanggit ng assistant. Naghanap sandali ang dalawa, at hindi nagtagal, isang case na pinamagatang Blister Doll and His 32 Mothers ang nakatawag ng atensyon nila. Mga paltos na manika at 32 ina, dahan-daang binasa ni Joe Day, si Xiaobei ay inabandona ng kanyang mga magulang sa ospital sa sandaling siya ay ipinanganak. Siya ay nagdusa ng congenital epidermolysis bullosa, na isang bihirang sakit na hindi mapapagaling. Ang mga may sakit na bata ay madalas na tinatawag na blister dolls. Pagtingin sa kaso sa harap niya, hinampas ni Joe Day ang mesa, ito ay isang perpektong kaso. Kung gagawin mo ito ng maayos minsan, susuportahan ko siya ng 30,000 yuan.
Halika, pagdating ng panahon, dapat kang makipag-ugnayan sa mga mamamahayag, at sasabihin ko sa lahat ng media at mga magasin sa langit na ang ating 11th Society ay isang orthodox na kawanggawa, si Hong Dali at ang nakaberda ay si Hong Dali. Ay maliit. Sa labas ng gate ng affiliated hospital ng Wien Medical University. Ngumuso si Hong Dali, tumingala sa malaking karatula na nakasabit sa itaas ng ospital, at sinabing, "Iyan, narito ang paltos na manika, tama." Nako, mukhang nakakaawa, kaya huwag pumunta sa maling lugar. Dapat dito mismo. Si Tang Moxon, na nakahawak kay Xiao Miao, ay tumingin sa paligid, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono at inilabas ang mapa ng Chengge, at sinabing, "Ito ang nasa mapa, dali, pumasok na tayo." Oo naman. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri at nakangiting sinabi, "Kayong mga lalaki, maglakad tayo." Sa pagkakataong ito ay lumabas si Hong Dali, at ang lahat ng natalo ay dumating, kasama sina Li Nianwei, Lucifer, at maging si Christina. Narinig din niya ang balita at nagmamadaling lumapit. Tianhai City at Wuhan Province ay malapit sa isa't isa, hindi kalayuan. Lahat ay sumugod sa makapangyarihang paraan. Sa sandaling pumasok sa pinto ang napakalaking grupo ng mga tao, nagulat ang mga doktor sa ospital, upang maiwasan ang sobrang ingay, lahat ay nagsuot ng salaming pang-araw at maskara. Well, mas mahusay na huwag magsuot ng mga ito ay tulad ng pagnanakaw sa isang bangko. Ang mga maliliit na nurse sa navigation desk sa gitna ng bulwagan ay labis na natakot na dalawa sa kanila ay labis na natakot na hindi man lang sila makatayo. Pagkatapos ay mayroong isang babaeng lalaki na nag-iwan ng malalim na impresyon kay Hong Dali, "Ano ang problema, narito ka ba para pagnakawan ako? Sabihin ko sa iyo, nag-ensayo ako, at 3 o 5 malalakas na lalaki ang hindi makalapit sa aking katawan." Sa pagkakataong ito ay Hong Dali na. Siya ay natigilan, "Girl, ikaw ay isang bastard." Pagkasabi pa lang niya ng mga katagang ito, nagtawanan ang mga tao sa paligid niya. Sa pagkakataong ito, hindi gaanong kinakabahan ang mga taong nakikita sa malayo. Katamtaman lang. Pangatlo sa mundo, nandito ka ba para magpatingin sa doktor o may hinahanap ka? Nang makitang hindi mukhang magnanakaw ang mga taong ito, lamambat ang mukha ng dalaga, "Kung may hinahanap ka, sabihin mo sa akin kung sino ang tatawagan at kukontakan kita." Nang makarating sila sa dulo ng field, nakaramdam ng kaunting pag-aalala si Hong Dali, "Nandito na ang paltos na manika, tama. Nandito ako para makita siya." Naku, nakakaawa talaga ang bata. Nang banggitin ni Hong Dali ang paltos na manika, ang babaeng lalaki pagkatapos tumingin sa paligid para sa lahat, sinabi niya, "Hinahanap mo ba si Xiaobai? Kilala ko ang isang ito. Masasabi ko sa iyo, si Xiaobai ay medyo magaling. Kailangan mo akong tawaging nanay. Karaniwang wala akong ginagawa. Puntahan mo siya." Sabi niya at pumasok, nangunguna sa daan. Anyway, bagamat misteryoso ang pinanggalingan ng grupo ni Hong Dali, hindi naman sila mukhang masasamang tao. Hindi ko narinig na nagnakaw ang mga masasamang tao at may isang maliit na babae, at ang maliit na babae ay may hawak na pusa sa kanyang mga bisig. Alam mo, Blister Dolls at 32 Mothers, kagagaling ko lang dito pagkatapos kong manood ng balita. Nakangiting sabi ni Hong Dali, "Iyan nga. Sister Han, itong batang ito. Sabihin mo sa amin ang tungkol dito." Gusto niyang laging tumawa kapag sinasabi niya ito. Mayroong isang malaking puting petang na nagngangalang Xiaobai sa dagat, at dito mayroong isang paltos na manika na pinangalan ng Xiaobai. Nasa bar siya kasama si Xiaobai. "Xiaobai, masunurin ka." Sabi ng babaeng lalaki habang naglalakad. Noong nakaraang taon noong Mayo siya ay inabandona ng kanyang mga magulang noong ika-21. Noong panahong iyon, siya ay sumasailalim sa neonatal treatment. Oh my God, hindi mo alam. Noong mga oras na iyon, ang mga vital sign ng bata ay mahina, ang kanyang mga noo ay nakakunot, at may mga malalaking bahagi ng mga paltos sa kanyang balat. Ngunit sa tingin natin, sa TV, nagsisimula itong lumala. Maaari bang panuurin ang pagkamatay ng bata? Oo, tama ba? Kung gayon hindi ito dapat gumana. Matiim na tumango si Hong Dali, sumasang-ayon ng husto, isang buhay iyon. Nga pala, Sister Han, anong sakit meron si Xiaobai? Hindi ko ito matindaan ng malinaw, ngunit alam ko na ang sakit na ito ay napakahirap. Paggamot. Nang banggitin ang kondisyon, ang babaeng lalaki ay nalungkot din. Ang Zebay ay may sakit sa balat na dulot ng isang congenital defect sa mga skin structural proteins. Ang siyentipikong pangalan ay congenital epidermolysis bullosa, na sanhi ng isang chromosomal abnormality. Ito ay karaniwang isang sakit sa balat na hindi mapapagaling. Ang mga taong may ganitong sakit ay karaniwang tinatawag na paltos na mga manika, ngunit kung saan ay karaniwang tinatawag na paltos na mga manika, ngunit kung saan ay karaniwang tinatawag na paltos na mga manika. Ngumuso si Tang Moxon sa tagiliran at malakas na hinayla. "Shoo, Dali, mailigtas mo ba siya? Depende sa sitwasyon kung ganoon." Nag-isip sandali si Hong Dali, "Hindi ako sigurado. Ito ay isang chromosomal disease, at hindi ito mapapagaling sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot o iba pa. Wala ka bang health ball na iyon?" Bumulong si Tang Moxon, "Bigyan mo siya ng isa." Siyempre, tumango si Hong Dali, "Ngunit hindi ko ito maibibigay sa lahat.
Napakaraming tao sa langit, at hindi ko ito maibibigay sa kanya. Tama si Hong Dali. Sa katunayan, hindi niya talaga iniisip na ibigay ang isa, ngunit ang pangunahing punto ay siya ay nag-iisa, at talagang hindi niya ito maibibigay. Totoo yan, nag-isip sandali si Tang Moxon, at sa wakas ay pinagtibay, mas mabuting magkaroon ng isang binuo na sistemang medikal. Habang nagsasalita, huminto ang babaeng nangunguna sa daan at nagsabi, nandito na tayo, dapat naglalaro ng bola si Xiaobai ngayon, pasok ka. Binuksan niya ang pinto at umalis muna, hindi nakakalimutang sabihin, oh, siya nga pala, medyo masama ang lasa, kaya kailangan mong tiisin. Maliit na problema lang. Walang pakialam si Hong Dali, wala lang. Hindi nagtagal, nakita ng lahat ang paltos na manika na si Xiaobai. Kabanata 577, mga cute na nilalang. Napakabata nitong nilalang, ilang buwan pa lang, halos hindi na makaupo. Dahil sa karamdaman, mas matagal ang paglalakad kaysa mga bata sa parehong edad. May mga paltos sa buong katawan ni Xiaobai, at marami pa rin sa kanila ang dumudugo. Gayunpaman, ang maliit na lalaki ay napakalakas. Sa oras na ito, binibigyan siya ng isang nurse ng mga iniksyon. Si Xiaobai ay hindi umiyak at napakahusay ng ugali. Si Hong Dali at ang iba ay dahan-dahang lumapit sa Xiaobai. Nang matapos na iturok ng nurse si Xiaobai, tumingin si Hong Dali kay Xiaobai pataas at pababa at sinabing, sa totoo lang, medyo maganda si Xiaobai. Medyo cute siya. Oo. Iniunat niya ang kanyang kamay sa harap ni Xiaobai, pagkatapos ay iniunat ang kanyang hinliliit at marahang hinawakan ang maliit na palad ni Xiaobai. Giggle, nang makitang dumarating ang hindi pamilyar na kuya, hindi natakot si Xiaobai. Inunat niya talaga ang maliit niyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Hong Dali. Masayang ngumiti si Xiaobai, walang anumang dumi. Si Xiaobai ay isang napakalakas at mabuting bata. Kung ito ay isang ordinaryong sanggol, araw-araw na nag-iiniksyon at umiinom ng gamot na tulad nito, na may mga paltos kung saan-saan sa katawan, malamang naiiyak siya mula umaga hanggang gabi, at ang lalamunan ay namamaos dahil sa pagiyak. Ngunit iba ang Xiaobai. Siya ay napaka-optimistic at maaraw. Hanggat nakikita niya ang nagbibigay siglang mga mata ng nurse sa panahon ng iniksyon, hindi siya iiyak o manggugulo. Magkukusa pa siyang hawakan ang braso ng nurse at walang pusong humajijek. Oh, ang batang ito, ang nurse sa gilid ay tumingin kay Xiaobai at pinakilala si Hong Dali na may luha sa kanyang mga mata. Nang una namin siyang matagpuan, siya ay itinapon sa banyo, at ang kanyang pagiyak ay nakakuha ng aming pansin. Dapat ay siya nalaman ng kanyang mga magulang na siya ay may sakit na ito at iniwan siya. Nang maglaon ay dinala namin siya at nakita namin ang isang puting sulat sa kanyang damit, kaya tinawag namin siyang Zebay. Haha, itong batang ito, ulila si Hong Dali bago siya naglakbay sa panahon. Ngayon, ulila na rin si Xiaobai, at lalo siyang malapit sa kanya. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Xiaobai at hindi niya nagustuhan ang pagiging madumi ni Xiaobai, tumingin sa kaliwat kanan. Habang tinitignan niya ito, mas nagustuhan niya ito, medyo maganda siya. Tingnan mo, ngumiti siya ng walang puso gaya ko, haha. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, ang lahat ay napakasaya rin. Napaluha si Tang Moxon. Nakabusangot ang maliit niyang bibig. Ang sabi, Dali, ang bastard na ito, sa totoo lang ay napakasarap maging pabaya sa isang araw, sabi niya at tinadyakan ang kanyang mga paanang mapait, at sinabing, napuot talaga ang mga magulang ni Xiaobai, bakit nila iiwan si Xiaobai? Aba, ang cute na bata. Matapos marinig ang mga salita ni Tang Moxon, ang babaeng nasa gilid ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan, huwag mong pag-alitan ang kanyang mga magulang. Sa totoo lang, ang sakit ni Xiaobai ay maaari lamang itaguyod ng isang mayamang pamilya. Kahit na malugi ang karaniwang pamilya, hindi ito sapat upang bayaran siya. Sa katunayan, naiintindihan ko na hindi ito madali para sa lahat. Ngayon, ang problema ni Xiaobai sa hinaharap ay maaaring manatili sa ospital ng kanyang buhay, ngunit pagkatapos niyang makawala sa sakit na ito, hindi rin madali ang paggamot. Matapos marinig ang sinabi ng babaeng lalaki, huminga ng malalim ang lahat. Napaka-cute ni Xiaobai, at talagang napakaganda niya. Hindi kalabisan na sabihin na kung hindi siya natatakpan ng mga paltos, talagang walang problema para sa kanya ang paggawa ng pelikulang, Baby Project. Pero dahil lang sa sakit na ito, mayroong 32 nurse sa aming neonatal treatment center. Bagamat ito ay nahahati sa 3 shift, mayroong higit sa 8 nurse sa bawat shift. Lahat ay pumupunta upang asarin siya pagdating sa trabaho at bago umalis sa trabaho. Ngayon kami ang 32 nurse na ito ay naging ina ni Xiaobai. Ang nurse na nagbigay kay Xiaobai ng iniksyon ay tumingin kay Xiaobai ng may pagmamahal at sinabi, sa totoo lang ay maayos na siya ngayon, ngunit ang mga paltos sa kanyang katawan ay napakasakit. Ang mga sugat na hindi pa gumagaling ay sasakit kapag nakalantad sa tubig, ngunit walang dapat gawin tungkol dito. Ang katawan ni Xiaobai ay puno ng isang tiyak na amoy kapag siya ay nagising sa gabi. Bitter. Huwag kang mag-alala, malumanay na niyakap ni Lin Yanwei ang mga balikat ni Tang Moxon at umalma sa mahinang boses, narito na si Young Master, sa palagay ko ay magkakaroon ng solusyon. Sa oras na ito, tinukso ni Hong Dali si Xiaobai. Nakangiting tanong niya, Xiaobai, aalis ka na ba?
Tinitigan ni Xiaobai si Hong Dali na may malalaking maningning na mga mata, hindi naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa huli, ang babaeng lalaki ang nagpaliwanag, sa pangkalahatan, ang mga batang mahigit sa 1 taong gulang ay natututo ng lumakad sa kanyang edad, ngunit si Xiaobai ay maaari lamang umupo ng mag-isa, at hindi sa mahabang panahon. Lalo na pagkatapos na pumutok ang mga paltos sa katawan, na nagiging sanhi dahil sa impeksyon, ang lahat ng mga daliri ng paa sa maliit na paa ay nawala. Tama, tumanggo si Hong Dali, at pagkatapos ay kinuha ang bote. Xiaobai, gusto mo bang magpasuso? Nang makita niya ang bote, mabilis itong hinawakan ni Xiaobai sa kanyang kamay. Hinawakan niya ng mahigpit ang bote, marahil dahil sa takot na baka may kumuha ng gatas. Pagkatapos inumin ang gatas, sa wakas ay dumighay si Xiaobai sa kasiyahan at nagsimulang tumawa muli. Magaan ang loob ng batang ito, ang buntong hininga ng babaeng lalaki, kadalasan, natutulog siyang mag-isa sa kuna, nakaharap sa kisame. Kapag matagal nang walang ina, hihingi rin siya, ngunit hirap siyang matulog. Tumigil sa pag-iyak. Talagang hindi siya komportable, pinunasan ng isa pang nurse ang kanyang mga mata, ang mga paltos sa kanyang katawan ay laging scab dito, at pagkatapos ay lilito muli doon. Ang pinaka hindi siya komportable ay ang matinding pangangati pagkatapos ng mga langib. Tuwing nangyari ito, inuugoy niya ang kanyang mga binti o hinahampas ang kanyang ulo ng malakas gamit ang kanyang maliliit na kamay upang mabawasan ang pangangati at sakit. Nang makita namin siyang umiiyak, hindi nagtagal, sinubukan namin siyang yakapin. Force, lalo siyang umiyak. Nang makita si Xiaobai na tumatawa kasama si Hong Dali, namumula ang mga mata ni Tang Moxen at nagtanong, wala na ba talagang magagawa sa gamot sa kanluran? Subukan ang Chinese medicine. Ano? Sumasakit ang puso ko kapag tinitingnan ko ito, parang may nakaharang dito. Ang napakaliit na bata, na may ganoong maliwanag na mga mata, ay mukhang isang maliit na anghel. By the way, alam ba ng dean mo ang tungkol kay Xiaobai? Tinukso ni Hong Dali si Xiaobai at biglang nagtanong. Alam ko, tumanggo ang babae. Ang pag-amin kay Xiaobai ay inaprubahan ng aming dean. Kaya lang, ang aming dean ay nananatiling mahinahon at hindi niya hiniling na pag-usapan ito noong mga oras na iyon. Ang sabi niya ay bata pa ang bata at maraming mga sugat sa kanyang katawan. Impeksyon. Hindi ko alam kung paano kumalat ang balita, at pagkatapos ay may 2 buwan na dumating na mga mamamahayag, walang mga taong nagsidatingan sa kanya. Dati. Nako, ang iyong dean ay isang mabuting tao, sabi ni Hong. Ipinahayag ni Dali na siya ay lubos na nasisiyahan, mag-sponsor tayo ng 20 milyon sa ngayon, para lamang ipakita ang iyong pagpapahalaga. Ha? Anong 20 milyon? Ang batang babae ay medyo kakaiba. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Hong Dali ng 20 milyon. Gayunpaman, si Ling Xiaoyi, bilang dogleg na matagal nang nakasama ni Hong Dali, ay mabilis na naunawaan ang espiritu at nakangiting nagsabi, okay, young master. Young master. Nag-react ang babae sa pagkakataong ito at sumigaw, ikaw ang young master Hong Dali, ang pinakaalibughang anak sa mundo. Ako ito. Walang pakialam si Hong Dali. Anyway, marami na siyang nakikitang ganitong eksena. Bilang isang public figure, ito ay talagang nakaka-depress. Kilala siya ng mga tao saan man siya magpunta. Ikaw si Li Nianwei. Tumingin ang babae kay Li Nianwei at sumigaw, beauty, sign for me. Inalis ni Li Nianwei ang kanyang maskara nang walang magawa at tumanggo, okay. Matapos marinig ito. Ang binata pala ay si young master Hong Dali, at kasama niya ang diyosa na si Li Nianwei. Ang lahat ng mga nurse na naruroon ay agad na nagtipon-tipon at nagmamadaling nagsabi, young master, mangyaring tulungan si Xiaobai, ang batang ito ay talagang sobra-sobra. Nakakaawa naman. Oo, tulungan mo siya. Ang tanging makakatulong sa kanya sa mundong ito ay ikaw. Kaya lang, tumingin si Hong Dali kay Xiaobai at nakangiting tanong, Xiaobai. Gusto mo ba si Daddy? Giggle, sanggol pa lang si Xiaobai at hindi makapagsalita ng maraming salita, ngunit natatawagan pa rin niya ang kanyang ina. Ang problema ay wala siyang ama at tanging ina lang ang kanyang matatawag, kaya ibinuko niya ang kanyang maliliit na kamay, sumigaw si Hong Dali, Nay. Tawagan mo si Daddy. Ang boss na si Hong Dali ay hindi nasisiyahan, ito ay tatay, hindi nanay. Nanay. Halos sumigaw si Xiaobai, hinahampas ang kanyang maliliit na kamay, Nay, yakapin mo. Haha, Dali, kailan ka pa naging ina? Si Tang Moxen, na nasa gilid, ay agad na yumuko na may ngiti at sinabing, ngunit ang ating maliit na bay ay may 32 ina. Kung gusto mong maging ama niya, hindi ba ito kaagad? Nakapagbukas ka ba ng ganoong kalaking harem? Nang marinig ang sinabi ni Tang Moxen ay kawili-wili, lahat ng tao sa paligid niya ay tumatawa ng gusto na hindi sila makatayo ng tuwid. Ang bastard na ito, hindi pinansin ni Hong Dali si Tang Moxen. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na tawagin ng iba na isang bastard. Kanina pa siya tinatawag ng ganoon ng iba, kaya parang tuwang-tuwa siya, tawagan mo si tatay. Mama. Si Xiaobai ay walang pag-aalinlangan na hindi nagbabago ng kanyang mga salita, tinawag lamang niya ang kanyang ina, Nay, yakapin mo ako. Galit na galit ako sayo. Walang pakialam si Hong Dali sa amoy sa katawan ni Xiaobai, binuhat siya at niyakap, wala man lang pakialam kay Xiaobai.
Madumisan nito ang damit niya, kaya kinurot na lang niya ng marahan ang ilong ni Xiaobai, at patuloy na nanliligaw kay Xiaobai na nakangiti, tawagan mo si Daddy. Tawagan mo si Daddy at bibili ako ng candy. Pwede mong kainin ang kahit anong gusto mo. Kinuha niya ang isang emerald guanyan mula sa kanyang bag at isinabot ito sa leeg ni Xiaobai, nakakatuwa talaga ang larwang ito, itabi at huwag ihulog. Hindi naintindihan ni Xiaobai ang jade guanyan, ngunit naakit ni Tang Tang si Xiaobai. Sa pagkakataong ito, binago ni Xiaobai ang kanyang mga salita, wawa. Asukal, asukal. Lahat ay bumagsak sa sahig sabay tawanan. Hinawakan ni Tang Moxon ang kanyang tiyan, wawa, mabuti, hahaha. Si tatay, hindi si wawa. Kinurot ulit ni Hong Dali. Pinisil ni Xiaobai ang kanyang ilong at sinabing, tawagan mo si Daddy. Wawa, Daddy, wawa. Well, mukhang kailangan kitang turuan ng dahan-dahan, sa anumang kaso, isa na siyang ama, kahit na hindi siya isang biolohikal na ama. Ngunit napakasaya pa rin ni Hong Dali, well, Xiaobai, mayroon din akong malaking white shark mount na pinangalan ng Xiaobai, at tinatawag mo rin itong Xiaobai. Hindi ito maganda, mahirap makilala. Ang sinabi niya ay nararapat na sabihin. Makatuwiran, anuman ang mangyari, naririnig ni Xiaobai ang mga pangalan ng mga hayop. Dahan-daang tinulungan ni Tang Moxon si Xiaobai na ayusin ang kanyang mga damit, at bamulong, kung ayaw mong gumawa ng malaking pagsisikap, maaari mo siyang bigyan ng mas seryosong pangalan. Hindi malaking bagay kung palagi siyang tinatawag na Xiaobai. Pagkatapos niyang sabihin iyon, galit na galit siya. Naisip ko ang sining ng pagpapangalan ni Hong Dali, at nagmamadaling sinabi, huwag mong pakialaman ito. Kabanata 578, bakit mag-alala tungkol dito? Nag-aalala si Bai He tungkol dito. Huwag kang mag-alala, siya ay anak ko kung tutuusin, tumingin si Hong Dali kay Xiaobai sa kanyang mga bisig. Tila naramdaman ni Xiaobai na ngayon na ang kritikal na sandali para magpasya kung ano ang magiging pangalan niya sa hinaharap. Isang pares ng malaking itim na malahiyas na mata ang nakatitig kay Hong Dali. Hindi lumalayo kahit sandali. Well, medyo nag-aalala ka kanina, nag-isip sandali si Hong Dali. Kung tutuusin, pinangalanan niya ang kanyang godson. Hindi niya magagawa ang kalokohang ito. At least kailangan niyang magseryoso. Ngunit ngayon ikaw ay aking anak. Matuto mula sa akin sa hinaharap. Prodigal, hindi mo na kailangang mag-alala, bakit mag-alala tungkol dito sa oras na ito? Bakit hindi mo ako tinatawag sa pangalang ito? Kinurot ni Hong Dali ang maliit na mukha ni Xiaobai, mula ngayon, tatawagan kang Bai Heko, okay. Xiaobai, sige, wawa. Ito ay itinuturing na isang kasunduan. Bakit mag-alala, Bai Heko? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Tang Moxon, kumanta pa siya ng 2 beses, at pagkatapos ay nagpuri, oh, Dali, ikaw talaga ang ganda ng pangalan, akala ko ba tatawagan mo itong Beguojan Ernyu o isang katulad niyan, hihi. Ganyan na ba ako kay Tigas? Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi at niyakap si Bai He Zuo. Tingnan at tingnan kung paano mo ito nagustuhan. Bagamat may mga paltos na ngayon si Bai Heko sa kanyang katawan, napakalakas pa rin ng batang lalaki. Ang kanyang malalaking mata ay parang itim na hiyas, at ang kanyang maliliit na braso at binti ay medyo puti. Sa pangkalahatan, napakahusay pa rin niya. Napakaraming tao out of nowhere ngayon, na isang magandang bagay. Ibinigay ni Hong Dali si Xiaobai Heko sa mga kamay ni Tang Moxon, kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ina, Nay, may dagdag akong anak. May snap sa kabilang side ng phone. Halatang hindi hawak ni Lan Roxy nang maayos ang kanyang cellphone at ibinagsak ito sa lupa. Pagkatapos ng sunod-sunod na mga bulalas, bumulala si Lan Roxy na puno ng pagtataka. Hoy, ang aming alibughang ginawa kung kaninong tiyan ng babae ang lumaki. Talagang nasa hustong gulang na siya ngayon. Tang Moxon, Lin Nainwei, Lin Hatsune. O babae ng iba. Ikaw na munting bastard, alam kong ang iyong ina ay sabik na magkaroon ng apo. Nang matapos magsalita si Lan Roxy, si Tang Moxon at Lin Nainwei na nakarinig ng boses ay napahiya kaya namula ang kanilang mga leeg. Ah, hindi, huminga si Hong Dali, nakakita lang ako ng maliit na ulila dito sa ospital. Maganda siya, pero medyo may sakit. Gusto ko siya. Medyo katulad ko ang personalidad niya, kaya kinuha ko siya. Bai Heko ang pangalan ng anak ko. Godson mo ba ito? Kaya hindi siya ang kanyang biological na apo. Medyo nadismaya si Lan Roxy. Pero hindi nagtagal ay naging masaya na naman siya halikan man siya nito o hindi, kailangan pa rin niyang tawagin ang sarili niyang lola. Ano man ang gawin mo, lahat sila ay maliliit, kaya kailangan nilang layawin, hoy, ang ating munting alibughang marunong maging ninong. Okay, okay. Nasaan ka? Malapit na ako. Tara at tingnan natin. Go! Nay, nasaan ka sa affiliated hospital ng Wien Medical University? Tanong ni Hong Dali, matagal bago makarating dito, tama ba? Okay lang, sumakay ka ng helicopter at hintayin mo ako. Sigaw din ni Dad. Ibinaba ni Lan Roxy ang telepono habang nagsasalita siya. Napaka-urgent. Inalis ni Hong Dali ang kanyang cellphone, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pang-aasar kay Xiaobai Heko, Bai Heko, tawagan mo akong lola. Leylay. Tumawag si Xiaobai Heko sa matamis na boses. Hindi si Leylay, si lola.
Nagpatuloy si Hong Dali sa pagtuturo, Lola. Leylay. Lola. Leylay. Bumagsak na naman sa sahig ang lahat sa tawanan. Nakipaglaro ako kay Xiao Baiheko ng 1 oras o higit pa. Dahil dito, masaya kaming naglalaro nang biglang nagkagulo sa direksyon ng pinto. Binuksan ng babaeng lalaki ang pinto at sumigaw, ano ang pinagtatalunan mo? Sino ang kumikilos ng ligaw dito? Kung hindi ka sumunod, lumabas ka at magsanay. Hindi mo ba alam na ang mga bata dito ay takot magingay? Pagkatapos niyang sumigaw, saglit na natahimik ang buong koridor, at pagkatapos ay natigilan ang babaeng lalaki, hoy! Anong ginagawa mo? Isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod nang hindi sumasagot sa kanyang mga salita. Pagpasok, mayroong isang malaking grupo ng mga reporter sa harap nila, kasama ang mga reporter mula sa lahat ng mga pangunahing media outlet. Sa likod nila ay may ilang tao na nakasuot ng pormal. Sa paghusga sa kanilang kasuotan, dapat silang lahat ay kagalang-galang na mga tao. Sa sandaling pumasok ang reporter sa harap, sumigaw siya sa mikropono, minamahal na mga kaibigang madla, ito ang Southern Times. Ngayon ay makikita natin mismo ng ating mga mata ang mga charity worker ng 11th Society upang tulungan ang kawawang maliit na sanggol na may mga paltos. Bye! Sa sandaling sinabi niya ito, siya ay natigilan, Master Dali, bakit ka nandito? Si Hong Dali ay medyo sikat, bagaman hindi siya gaanong nagpapakita ng mukha sa TV, ang reporter na ito ay medyo hindi sigurado sa mukha. Ngunit si Li Nianwei sa tabi niya ay tunay. Bukod kay Hong Dali, ang alibughang young master, talagang walang ibang tao na malinaw na nasa posisyon ng pamumuno kasama si Li Nianwei. Kaya agad itong nakilala ng reporter hindi ba nandoon ang lahat ng malalaking talunan sa likuran. Sa oras na ito, ang nangungunang staff member ng 11 Characters Association ay natigilan din, Hong Dali, bakit ka nandito? Sinusundan mo ba kami? Ako ay lumilipad sa isang fighter jet, tanong ni Hong Dali, nakakita ka na ba ng isang tao na sinusundan ng mas maaga kaysa sa sinusundan? Sa isang fighter jet, ito, natahimik ang staff. Sa oras na ito, ang reporter ay mabilis na humakbang para maayos ang mga bagay-bagay at pamulong, Master Dali, ngayon gusto naming gumawa ng isang programa sa panayam. Hoy, anong nangyayari sa iyo? Tahimik na tumingin si Hong Dali sa reporter, ano? Gusto mong sumama at interviewin ang anak ko? Binuhat niya si Xiao Baiheko at sinabing, Baiheko, kumusta sa mga tiyuhin at tiya? Yakapin mo. Sinabi ni Xiao Baiheko sa 11 karakter. Binuksan ng mga tao sa pulong ang kanilang maliliit na braso at sinabing, yakapin. Sa katunayan, si Xiao Baiheko ay talagang medyo cute, ngunit ang problema ay ang mga paltos sa kanyang katawan, na naging dahilan upang hindi komportable ang mga manggagawang ito nang zizi ang kanilang mga damit ay hindi mura. Yun lang pala. Ang pinuno ay mahinahong umatras ng hindi kumikilos, at sinabi lamang, narinig namin sa 11Z Club na ang batang ito ay nangangailangan ng pangangalaga at pagmamahal, kaya plano naming pumunta at magpadala ng ilang pagmamahal. Pagkatapos niyang sabihin ito, kumandat ang ilan pang manggagawa sa reporter. Dumating na ang kritikal na sandali na ito. Bakit nakatayo ka pa dyan? Kumuha ng mga larawan kung kailan mo dapat, at video kung kailan mo dapat. Ano pa hinihintay mo? Dapat ko bang hilingin sa direktor na sabihin ito muli mamaya? Ang mga reporter na naruroon ay pawang mga taong may kaalaman. Alam na nila ang kahulugan sa sandaling makita nila ang tingin sa kanilang mga mata. Binuksan nila ang mga camera at camcorder at kumuha ng litrato. Nang makitang magsisimula na ang palabas, tumahimik ang pinuno, nag-empake ng kanyang mga damit, at tiniyak na siya ang may pinakamagandang imahe sa publiko. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, sa pagkakataong ito, plano naming mag-abuloy ng 30,000 yuan para magbigay ng ilang kontribusyon sa social charity. Bagaman hindi gaanong malaki ang 30,000 yuan, ito pa rin ang aming taos-pusong hangarin, at hinihiling namin sa ospital na tanggapin ito. Sinabi niya ito nang may malaking katwiran, lalo na noong sinabi niya ang mga salitang, 30,000 yuan. Ito ay malinaw kahit na minus 30,000 yuan ay hindi isang maliit na bilang, at ang aming 11th Character Association ay hindi isang freeloader. Kung hindi, dapat ay pinaghandaan sila. Nang matapos magsalita ang pinuno, may dumating na may dalang matingkad na pulang banner. Binuksan niya ito ng snap, at sinulat ang charitable donation, fraternity, na may 8 gintong ilaw. Mga kumikinang na karakter. Ang mga mamamahayag ay nag-snap ng mga larawan ng ligaw, habang si Hong Dali at ang iba ay nakatingin dito na natataranta malinaw na pinaghandaan mo ito matagal na ang nakalipas. Hoy, ibinigay mo ba ang banner na ito sa iyong sarili? Matapos matanggap ang banner, proud na proud ang leading man. Paano naman si Hong Dali? Ang pennant na ito ay nasa aking kamay. Hanggat ang larawang ito ay inilabas at ang opinyon ng publiko ay bahagyang ginagabayan, kung gayon ang bagay na ito ay maituturing na katiyakan. May mga 20 reporter dito, at bawat reporter ay binibigyan ng 5,000 yuan. Ibig sabihin kaya nilang magsulat ng kahit anong gusto nila. Pagdating sa kawang gawa, ano ang pinakamahalaga? Ang opinyon ng publiko ay ang pinakamahalaga. Tahimik na dumating si Hong Dali at walang nakakaalam.
Alam kong mayaman ka at handa mong gastusin ang iyong pera, ngunit wala bang silbi ang paggawa ng mabuti nang hindi iniiwan ang iyong pangalan? Kita mo, pumunta kami dito, nag-donate ng 30,000 yuan, at nakakuha ng banner. Kapag nailabas na ang larawang ito, tiyak na magpapasabog ito sa buong bansa ng walang talakayan. Not to mention na pwede rin kasing sumikat yung charity na ginagawa mo pero at least hindi naman masyadong miba diba? Sa oras na ito, mahirap para kay Hong Dali na gumawa ng anuman. Tutal, maaga siyang dumating at hindi nagdadala ng mga reporter. Kahit anong mangyari, hindi ka na makakabalik, di ba? Sa dinami-dami ng mga tao, lalo na ang mga kakumpetensya, na nakatayo sa harapan mo, kung mauulit muli ang proseso ng pagbibigay ng pera at mga katulad nito, ito ay isang magandang palabas. Tiyak na sasabihin ng mga taong ito mula sa ika-11 kabanata na sinadya niyang gumawa ng palabas para sa lahat. Tingnan mo tsaka, hindi ka makakabili ng pennant sa pagmamadali. Gayunpaman, nakakalungkot na si Hong Dali ay Hong Dali, at ang taong ito ay hindi kailanman gumaganap ayon sa sentido komun. Nandito ka ba para bigyan ng pera ang anak ko? Niyakap ni Hong Dali si Xiao Baiheko at tumingin sa staff ng 11th Cross Society, oh, sorry talaga. Kung hindi mo ako ipaalala, matatakot ako. Nakalimutan ko, hindi ko pa pala naibibigay ang baon ng anak ko. Pinaalalahanan siya ni Ling Xiaoyi ng lubos, Young Master, nag-donate ka lang ng 20 milyon sa ospital na ito, at talagang napakabata pa ni Young Master Baiheko. Kung bibigyan mo siya ng pera, hindi niya alam kung paano ito gagastusin. Matapang na tumanggaw si Tang Moxon sa gilid, oo, at huli na silang dumating. Hindi maganda para sa mga taong may kawanggawa na laging nag-iisip ng ganoong pag-iisip. Gawin nating lahat. Napakatagal bago sila makarating dito, at ang kahusayan ay masyadong mababa. Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi isang palabas na aktibidad, mahinang ngumiti si Li Nianwei, ngunit ang kahulugan ng kanyang mga salita ay hindi gaanong banayad, kaya kami nakalimutan niyang tawagan ang reporter pagdating niya. Sa katunayan, hindi siya nagmalabis. Kung talagang gusto niyang tumawag ng reporter, bukod sa anupaman, talagang hindi mahirap para sa kanya, si Li Nianwei, na magpatawag ng 180 reporter sa isang pangungusap lang. Bilang isang mahilig sa internet na madalas mag-internet, medyo marami ang alam ng babaeng lalaki, kaya mas masigla niyang sinabi, ano ba? Mahigit 2 buwan na ang nakakalipas mula nang magulat ang ating maliit na puting lalaki tungkol dito, tama ba? This period of time, what's wrong with you? Master Dali is doing charity, don't you dare to pretend you don't see it anymore. Hey, you just came here, you're just came here. Chapter 579, plano mo bang nakawin ito ng hayagan? Sa pagharap sa pagtatanong mula kay Hong Dali at iba pa, ilang kawani ng 11th Cross Society ang biglang nagpawisan. Ngayong nahayag na ang kanilang layunin sa pagdating, napakahirap ng hawakan ngayon at napakahirap na bumaba sa entablado. Kahit na inis sila sa walang hiyang pananalita ng babaeng ito, kasama si Hong Dali dito, hindi talaga sila naglakas loob na makipagkulitan. Pero walang kwentang sabihin yan. Sa oras na ito, ang pag-save ng mukha ang pinakamahalagang bagay. Desperado ang paliwanag ng pinuno, hindi, maaaring may hindi pagkakaunawaan ang babae tungkol sa amin. Sa totoo lang, ang aming 11th Charity Association ay talagang napakalaki. Posibleng may isang tao sa ibaba na hindi nakapaghatid ng balita sa amin sa tamang panahon, kaya nang malaman namin ito, huli na ang lahat. Muli niyang binuhusan ng maruming tubig si Hong Dali, Master Dali, hindi ba siya katulad natin? Kaya babae, huwag kang masyadong magalit. Maaga o huli ay darating si Charity. Under normal circumstances, tama ang sinabi niya. Hong Dali and them also as far as the front and back legs are concerned, so lang, pero okay lang. Sa partikular, ang pangungusap na, charity is not matter sooner or later, ay medyo nakaka-inspire. Pero ang problema ay hindi alam ng babaeng ito kung isa siyang Diyos na nahulog mula sa langit. Ang kanyang presensya ay naging iligtas kay Hong Dali ng maraming problema. Diretsyong kinuha ng babaeng lalaki ang kanyang mobile phone at binuksan ang kanyang kakarampot na account. Halos masaktan ng screen ang mga mata niya, huli na para malaman mo. Tignan mo, ito ang kakarampot kong account. It's the official organization of our 11th chapter. This is theirs avenue in the back. There have almost 50,000 or 60,000 people calls you in the past 2 months, right? May nakagawa ka na ba? Magpapaliwanag na sana ang pinuno, ngunit ayaw siyang bigyan ng pagkakataon ng babaeng lalaki. Hinayla ni Shulala ang Weibo pababa at sinabing, alam kong baka gusto mong sabihin na hindi mo pa ito nakikita, dahil napakaraming impormasyon o kung ano. Pero itong Weibo na ito ay talagang opisyal mo, tama. Ilang tao dito ang nag-forward at nagkomento. Mahigit kalahating taon na kitang hinahanap, ngunit hindi kita nakikita doon. Ano ang problema, hindi mo na ba nasasabihan si Master Charity? Madali. Kaming mga ordinaryong tao ay may matalas na mata. Oh, sa sandaling sinabi ng babaeng ito ang mga salitang ito, Hong Dali ay humanga ako sa kanya. Pinandilatan ng babaeng lalaki ang ilang miyembro ng 11Z Club nang may panghahamak. Pagkatapos ay pinulupot niya ang kanyang mga labi at sinabing, ba?
Nakakaloka ang palakpakan. Lahat ng mga reporter ay tuwang-tuwa. Hawak ang isang kamera at kinukunan ang eksenang ito, napagpasyahan kung ang pamagat ay, kapag ang isang pekeng lalaki ay nakilala ang isang tunay na lalaki, siya ay papunahin dahil sa walang ginagawa. Nasa harap pa rin niyang Master Dali. Ate, ang galing mo talaga sa mga sinasabi mo. Napangiti si Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha, ginigising talaga ako. Kailangan ko talagang magkaroon ng isang maliit na halaga, kung hindi, ang aking dami ng impormasyon ay medyo maliit. Hehe, Dali. Kahit anong gawin ng young master, siguradong mapagkakatiwalaan mo siya. Malamig na itinaas ng babaeng lalaki ang kanyang ulo at sinabing, nagbayad ako ng 500 yuan, ngunit ngayon ay dumating si young master Dali, mapagkatiwalaan kong naibigay ang pera. Sa oras na ito, dumating ang salitang 11. Ang ilan sa mga tao sa pulong ay natatakpan ng malamig na pawis ang kanilang mga mukha, at ang kanilang balat ay natuklap. Sa pagkakataong ito ay tapos na, at lahat sila ay nakuhanan ng larawan. Kung ito ay naipost, tiyak na masisira ang reputasyon ng 11 karakter na grupo sa hinaharap. Bueno, nang makitang hindi maganda ang takbo ng sitwasyon, ang ilang mga tao mula sa 11 Character Association ay humikbi at gustong lumabas ng mabilis, kung hindi ay mas nakakahiya kung sila ay malantad sa publiko. Pero kung may paraan ka, kailangan mong maglakad ng maganda, di ba? Kaya't mahinahong iniligpit ng pinuno ang banner at nakangiting sinabi, dahil nakapag-donate na si Master Dali, babalik muna kami. Siyempre, kailangan pa naming panduhan ang 30,000 yuan. Tutal, ito ay isang kawang gawa hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang mayroon ka, ang mahalaga ay ang iyong puso. Dahil naipadala na ang iyong puso, mas nakaramdam kami ng kaganhawahan sa dalawa. Pagkasabi nun ay mabilis silang commandant sa isa't isa, ano itong 36 na diskarte? Sige na. Pero ang problema, may kasabihan na hindi magkapares ang biyayang dumarating at ang kasawian ay hindi dumarating ng isa-isa bago sila umalis, dumating muli ang saya. Ano pa ang masasabi natin sa drama? Nandito na ang mga magulang ni Hong Dali, sina Hong Wigyu at Lan Roxy. Bago makalabas ang mga tao mula sa 11 kabanata, nakaharang ang pinto. Hoy, nasaan ang maliit na sinta? Ipakita mo ako kay Lola. Galit na sumugod si Lan Roxy, at ang buong audience ay napakaraming tao, ngunit walang nakapansin sa kanya. Diretso siyang tumakbo patungo kay Hong Dali. Nang makita niya si Xiao Baiheko sa mga bisig ni Hong Dali, inagaw niya ito ng hindi nadumihan. She shouted like a darling, oh, this little guy, haha, look, itong malalaking mata, kasing itim ng hiyas, itong pilik mata, dapat 1 sentimetro ang haba, tama. Napakaganda hoy, nakasabit pa sa leeg. Nasaan si Guanyin? Regalo ito ng ating munting talunan, di ba? Si Hong Dali ay wala sa mabuting kalusugan noon, at si Lan Roxy ay nag-aalala araw-araw, sa takot na ang pamilya Hong ay hindi magtagumpay sa hinaharap. Ang mga bagay ay nagiging mas mabuti ngayon. Si Hong Dali ay nasa mabuting kalusugan at maraming kagandahan sa paligid niya. Pumunta siya rito na umaasang makukuha ang kanyang apo sa lalong madaling panahon, ngunit bata pa si Hong Dali kung tutusin, katatapos lang nitong mag-18, at hindi pa sumusuko ang pagiging mapaglaro nito, kaya hindi talaga magandang magkaroon ng anak ngayon. Ngunit ito ay isang bagay na dapat maunawaan, ngunit imposibleng sabihin na hindi ito nagdaragdag sa lahat. Ngayon ang mga bagay ay nagiging mas mahusay sa oras na ito, si Hong Dali ay talagang umampon ng isang godson. Bagamat mukhang masama ang batang ito ngayon, hindi mahalaga. Maaari siyang gamutin ng dahan-dahan sa hinaharap. Lumapit din si Hong Wigyu para tingnan. Kung talagang matino si Xiao Baiheko at hindi umiyak o nanggugulo, tinitigan niya silang dalawa ng malaki at puno ng tubig na mga mata, at biglang ibinuka ang kanyang mga kamay kay Hong Wigyu, hug. Haha, mabangis na pinunasan ni Hong Wigyu ang kanyang mukha, halika at tawagan si Lolo, oo, magaling ang batang ito, malaki at malapad ang noo, siya ay isang piraso ng material. Bakit hindi natin siya tawaging Lolo? Kahit na hindi siya pumasok sa iisang bahay, si Hong Wigyu ay may parehong ugali bilang Hong Dali. Oo, malungkot na sigaw ni Xiao Baihei. Sinundot ni Lan Roxy si Xiao Baiheko sa tagiliran, tawagan mo si Lola. Tawagan mo si Lola at bibigyan kita ng candy. Leylay. Hindi si Leylay, si Lola. Leylay. Napakalaki ng silid ng mga tao sa oras na ito. Kinuna ng reporter ang buong proseso, at maraming tao ang nag-isip, ang batang ito ay dapat na isang blessing in disguise. Maaari siyang maging godson ng alibughang si Hong Dali, at ang mag-asawang Hong Wigyu at Lan Roxy ay magiging kanyang lolo. Ano pa? Ano ang dapat ipag-alala? Bai Hicho, bakit mag-alala? Ang pangalang ito ay napakaangkop. Madaling pakitunguhan si Hong Dali, na karaniwang walang puso, ngunit talagang hindi sina Hong Wigyu at Lan Roxy. Hindi maganda. Ang mga tao mula sa 11 Character Society ay nagmamadaling gustong umalis, ngunit ayaw nilang halikan ni Lan Roxy si Xiao Baiheko, kaya't tumalikod siya at binago ang kanyang ekspresyon, kayo ay mula sa 11 Character Society, kaya kung gusto ninyong umalis ng ganito, natatakot ako na hindi kayo magiging madali.
Matapos marinig ito, maraming tao sa 11 Character Association ang nakaramdam ng tibok ng kanilang puso, alam nilang may mangyayaring masama. Ipakita mo sa akin kung ano ang hawak mo sa iyong kamay. Karaniwang bossy figure si Lan Roxy sa kumpanya. Wala siyang pakialam kung ano ang iisipin ng kausap niya kapag nakikiusyoso siya sa isang bagay, at kinukuha lang niya ito sa kanyang mga 11s. Ang banner ay inagaw, binuksan at tumingala sa taas-baba, pagkatapos ay pinandilatan ng mata ang mga taong iyon at sinabing, ano ang problema? Nandito ang anak ko para gumawa ng ganoong kalaking kawanggawa, bakit mo balak tanggalin ang banner? Pagkatapos marinig ito. Nang sabihin ito ni Lan Roxy, lahat ng naruroon ay bamuka ang kanilang mga bibig, at ang lahat ng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging salitang, nahihiya. Iyon ay inihanda para sa iyo ng mag-isa. Plano mo bang nakawin ang kanilang banner? Sa katunayan, sa totoo lang, ang ilang mga tao mula sa 11th chapter ay talagang naagrabyado. Sabi mo dumating, nag-donate ng pera, pero pinagalitan dahil sa pagbaba nila, at kinuha pa ang mga banner na dala nila. Ito ay katulad ng naunang talata mga ina, tandaan, dapat kayong kumain ng maayos, matulog ng maayos at uminom ng maayos. Kapag tayo ay napagod, ginagastos ng ibang babae ang ating pera para sumakay sa ating sasakyan, manatili sa ating silid, matulog kasama ang ating asawa, at binubugbog pa ang ating mga anak. Mama, ano po iyon? Pinunasan ni Hong Dali ang kanyang ilong sa nakakatawang paraan at sinabing, ang banner na ito ay hindi para sa akin. Hindi para sa iyo. Tiningnan ni Lan Roxy ang mga salita sa banner, at pagkatapos ay binasa itong muli nakatingin kay Hong Dali, ang donasyon ng kawanggawa. Pagkakawanggawa, ang 8 salitang ito ay hindi para sa iyo, kung gayon para kanino sila. Hindi na napigilan ni Tang Moxon, tumalikod at ngumiti. Hindi rin kinaya ng iba, at kakaiba ang buong kapaligiran. Nilabanan ng mga reporter ang kamera at ang mga larawan ay isang kagalakan. Ano ang ibig sabihin ng barilin ang sarili sa paa? Ito ay. Ngunit hindi pa rin naiintindihan ni Lan Roxy ang kanyang pagkamuhi, kaya ibinigay niya ang banner kay Hong Dali at sinabing, ang ilang tinatawag na welfare institution ay parang mga kasangkapan para sa mga dayuhan na magpakitang gilas. Sila ay mga simbolikong institusyon ng welfare. Sa katunayan, ano ang kapakanan sa loob? Malinaw na sila, mayroon pa ring malaking bilang ng mga bata na nangangailangan ng welfare institutions na hindi nakakatanggap ng mga institusyong pangkapakanan ng taong ito. Sa paggawa ng mga bagay. Kung sasabihin mong napakatalino niyang tao, ano ang nangyayari sa banner na ito? Siyempre alam mo, ngayon lang siya nakaisip ng ganitong tono. Ilang tao mula sa 11 kabanata ang nadisgrasya. Sa pagkakataong ito ay napakawalanjiya nila para matigilan. Tinakpan nila ang kanilang mga mukha at tumakbo palabas sa abot ng kanilang makakaya. O bakit ang ganda ng mood mo ngayon? Bumantong hininga si Lan Roxy, pagkatapos ay inagaw si Xiao Baiheko pabalik, at mapusok siyang hinalikan, tingnan mo ang batang ito, kung gaano siya kasaya. Hindi man lang natatakot sa buhay, nakangiti pa rin, kasing walang puso ng ating maliit na alibughang anak. Inusenteng sinabi ni Hong Dali, Nanay, mangyaring maging banayad, ang ating munting bayhi ay hindi makayanan ang pag-aalala. Oo, si Lan Roxy ay isang reyna sa harap ng mga tagalabas, ngunit wala siyang masamang ugali sa harap ni Hong Dali, kailangan mong maging banayad. Sabi niya, na nag-alala kay Xiao Baihei tungkol dito. Huwag kang mag-alala, kailangan mong lumaki ng maayos. Kami na ang bahala sa anumang kailangan mo. Halika, ngayon na ang mga bagay ay narito, ang lahat ay mahuhulog sa lugar, tama. Ngunit malinaw naman, ngayon ay malayo sa ganoong kasimple. Oh hehehe, perpektong pang-eksperimentong material. Hindi pa sapat ang paghalik sa kanya ni Lan Roxy nang biglang umalingaw ang isang maislan na boses ng babae, ang batang ito, gusto ko, hihi. Kabanata 580 Wixen Attacks. Nang matapos siyang magsalita ay may pumasok na figure mula sa pinto. Ang kanyang bilis ay napakabilis, kahit na lumampas sa limitasyon ng mga tao. Ngunit sa isang iglap, nawala si Xiao Baiheko sa kamay ni Lan Roxy. Hoy, munting apo ko. Galit na galit si Lan Roxy nang agawin ang kanyang apo, ibalik mo sa akin ang apo mo. Nagmamadali siyang lumabas. Pagkatapos ng lahat, si Hong Dali ang mas nakakakilala sa boses na ito. Mabilis niyang hinawakan si Lan Roxy at sinabing, Nay, huwag kang mag-alala, kilala natin ang isa't isa. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas at sumigaw, Sister Xiaoyi, anak ko yan, bigyan mo ako. Dahan-dahan lang. Kung hindi kita bibigyan ng dalibin sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, ang boses ni Xiaoyi ay nanggaling sa malayo, na lumilitaw na sa dulo ng koridor, pangako hindi ko siya papatayin. Oh hehehehe. Pagkatapos ay nawala ang figure. Si Sister Zhang Yi. Lumapit si Tang Moxon at nagulat na sinabi, ano ang ibig sabihin na kinuha ni Sister Zhang Yi si Baiheko? Paano ko nalaman? Nagtatakang sinabi ni Hong Dali, maling gamot ba ang ininom niya ngayon? Ngunit hindi nagtagal, natauhan si Hong Dali at tinanong ang natigil ang babaeng lalaki sa tabi niya, Oy, nga pala, Sister Han, anong klaseng sakit mayroon ng ating munting bayhi? Congenital disease. Epidermolysis bullosa, mabilis na sagot ng babaeng lalaki,
ito ay isang sakit sa balat na sanhi ng mga abnormalidad ng chromosomal. Oo, mga chromosome. Natawa si Hong Dali at sinabing, dalubhasa si Sister Xiaoyi sa mga gene. Pagbabago, maliligtas ang ating munting Baiheko sa pagkakataong ito. Ibig mong sabihin, ang kumuha sa aming maliit na sanggol ngayon ay isang doktor. Nagulat na sabi ni Lan Roxy, medyo masyadong mabilis ang takbo ng doktor na ito. Nandyan ka ba? Zhang Yi, parang narinig ko na ang pangalang ito. Nag-isip si Hong Wigyo at biglang nagsabi, baka kabilang siya sa organisasyon ni Hatsune. Oo, mabangis na sabi ni Hong Dali. Tumango, kung may sinuman sa mundong ito na makapagliligtas kay Xiao Baiheko, dapat ay si Sister Xiaoyi iyon. Mukhang hindi naman talaga ordinaryo ang mga koneksyon ngayon ng gangster na ito. Kilala niya ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Lahat sila ay top-notch. Alam din ni na Hong Wigyo at Lan Roxy na hindi nila made talye ang bagay na ito, kahit na kinuha ang kanilang apo. Pero mukhang maayos naman. Sa sandaling ito, talagang inalis si Xiao Baiheko. Nagkatinginan ang lahat ng reporter na naruroon at sabay-sabay na tumango. Sinabi ng isa sa mga pinuno, Mr. Hong, Master Dali, dahil tapos na ang usapin, bumalik tayo at maghandang isulat ang ulat ng balita. Habang nagsasalita siya, hindi niya nakalimutang idagdag, syempre, sigurado kami sa huling bahagi. Hindi ito my broadcast. Magaling ang lalaking ito, fair na. Si Hong Dali ay nasiyahan sa kanilang saloobin. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at sinabing, oo, tama iyan. Gagantimpalaan kita ng isa. Pagkatapos ay inilabas ng mga gangster ang mga gintong ledrilyo at ginantimpalaan ang bawat isa sa kanila ng isang piraso, pakiusap, itago ito, ginantimpalaan ako ng young master. Bumulalas ang lahat ng mga reporter, ito ay napakalakas na puwersa. Napakabukas palad ng young master. Tingnan mo, ang casual na gantimpala na ito ay isang gintong ledrilyo na may nakasulat na mga salitang regalo mula kay Hong Dali. Kailangan kong bawiin ito bilang isang pamana ng pamilya at magbigay-pugay. Master Dali, tumango at yumuko ang reporter na kinauukulan, since let's go now. Okay, let's go and do our work. Pagkaalis ng mga mamamahayag, lumapit si Hong Dali kay Hong Wigyo at nagtanong, Tay, kumusta ka sa Chamber of Commerce? Masaya ba? Kung masaya, pupunta ako at magsaya. Binata, nagkatinginan sina Hong Wigyo at Lan Roxy at nakangiting sinabi, okay lang dyan, hindi naman malaking problema. Kung ayaw mong pumunta, boring. Sa totoo lang, hindi naman big deal na pumunta sa Hong Wigyo para ma-impeach ng Chamber of Commerce. Ngunit ngayong lumipas na ang impeachment storm at bumagsak na si Chen Guangming, ayaw ni Hong Wigyo na mag-alala si Hong Dali, kaya hindi na lang siya umimik. Oh, totoo yan. Ngumisi si Hong Dali at ngumiti, nga pala, bigla akong may naisip nitong nakaraang 2 araw. Wala na yata akong oras para gawin to, kaya bakit hindi mo ako tulungang gawin ito, Dad? Natigilan sandali si Hong Wigyo nang mabalitaan niyang may magandang iaalok si Hong Dali. Si Hong Dali ay hindi kailanman nagkaroon ng masamang ideya. Alam din ni na Hong Wigyo at Lan Roxy na hindi nila maaaring ipaalam sa mas maraming tao ang tungkol sa bagay na ito, kaya mabilis nilang hinayla palabas si Hong Dali. Tanong ni Hong Wigyo sa mahinang boses, anong ideya? Sabihin mo sa akin Dali, tingnan ko. Ito ay talagang isang maliit na software. Pinangalanan ko itong Wixen, pinunasan ni Hong Dali ang kanyang mukha at sinabi ng may maningning na mga mata, ito ay isang mobile app. Sa madaling salita, ito ay isang libreng application para sa mga serbisyo ng instant messaging ng smartphone. Ito ay nangangailangan ng software na sumusuporta sa mga cross-communication operator at cross-operating system platform upang mabilis na magpadala ng mga libreng voice message, video, larawan at text sa kanilang mga kaibigan. Maaari mo ring sundan ang kanilang mga kaibigan sa platform. Sa pamamagitan ng mga pamamaraan tulad ng mga kalapit na tao, at iba pa. Maaari ka ring magbahagi ng nilalaman sa mga kaibigan at magbahagi ng kapana-panabik na nilalamang nakikita ng mga user sa moments. Nang matapos ipakilala ni Hong Dali ang Wixen, nagulat si Hong Wigyo. Napatulala, si Lan Roxy ay natigilan din. Alam nila na maraming ideya si Hong Dali, ngunit walang inaasahan na may ganoong ideya si Hong Dali. Wei Zin. Sa sandaling marinig nila ang mga function na binanggit ni Hong Dali, alam nila na ang software na ito ay mabilis na sasakupan ng buong internet at mobile field ng langit. Libreng app para sa mga serbisyo ng instant messaging para sa mga smartphone. Sinusuportahan ng mga cross-communication operator at cross-operating system platform upang mabilis na magpadala ng mga libreng voice message, video, larawan at text sa network. Ito ay libre. Pagdating ng panahon, kasama ang magkasanib na pagsisikap sa publisidad ng 3 higanti sa internet. Hindi katakataka na nagulat silang dalawa. Bilang isang manlalakbay mula sa lupa, natural na alam ni Hong Dali kung gaano kalakas ang Wixen na ito. Sa Earth, inalis na ni Wixen ang mobile internet field sa sandaling ito ay ipinanganak. Noong ika-29 ng Marso taong 2012, ang mga user ay lumampas sa 100 milyon, at tumagal ito ng 433 araw. Sa
Ikalabimpito ng Setyembre taong 2012, ang mga gumagamit ay lumampas sa 200 milyon, at ang oras ay pinaikli sa wala pang 6 na buwan. Noong ikalabinlima ng Enero taong 2013, ang bilang ng user ay umabot sa 300 milyon. Sa ikadalawamputlimang ng Hulyo taong 2013, lumagpas sa 400 milyon ang mga domestic user ng ***. Noong ikalabinlima ng Agosto, ang mga gumagamit ng *** sa ibang bansa ay lumampas sa 100 milyon. Sa ika-4 na quarter ng 2013, ang buwanang aktibong user ng *** ay umabot sa 355 milyon. Ito pa rin ang kapangyarihan ng isang pamilyang penguin sa planeta. Sa mundong ito, ganap na nagkaisa ang tatlong higanteng internet na Change, Turkey Software, at Cianbao Mall. Pagdating ng panahon, sapat na ang publisidad at katatakutan ni Weixen para manhid ang anit ng mga tao sa pag-iisip pa lang. Ang bagay na ito ay mabuti, ang bagay na ito ay talagang mahusay. Nanlaki ang mga mata ni Hong Wigyu, at tinapik niya ng malakas ang balikat ni Hong Dali, "Ikaw bastard, mayroon ako para sa iyo. Babalik ako at aayusin ang paggawa ng bagay na ito. Kapag natapos na ang lahat, tingnan natin kung gagana ito." "Oo. Walang problema," tumanggo si Hong Dali. "Titingnan ko ito at ibibigay ko sa iyo ang aking opinyon. Tatay, ang bagay na ito ay dapat na simple at madaling gamitin. Ito ay komplikado. Alam ko." Tumawa si Hong Wigyu, "Ang aming munting alibughang anak ay talagang hindi madali. Pagkatapos ay babalik kami. Dapat nating pag-ibayuhin ang ating pagunlad." Sa sandaling lumabas ang bagay na ito, kasama ng software ng Turkey, paghahanap sa Change, at pamimili sa Baobao, masasabing higit sa kalahati ang buong paggana ng internet. At ang halaga ng paggamit nito ay ang pinakamurang data traffic. Pagtingin sa nagmamadaling likod ng kanyang mga magulang, huminga ng malalim si Hong Dali. "Sa sandaling makita ko ang mga mata ng aking ama, alam ko na ang mga idiot na iyon mula sa Chamber of Commerce ay tiyak na manggugulo tungkol sa aking bagay. Tatawagan ko siya kapag dumating ang oras." Hindi sila maaaring tumawa. Ganyan siya. Hindi mahalaga kung paano siya pagtawanan at pagtingin ng iba sa kanya, wala siyang pakialam. Ngunit kung sino man ang maglalakas loob na pagtawanan ang kanyang mga kaibigan at pamilya, tiyak na magiging lubhang kaunos-lunos ang wakas. At 2. 12:00 ng hapong iyon, hindi mabilang ang mga ulat ng balita tungkol sa blister doll na ito na lumabas sa internet. Turkey Software Pop-up News. Kapag ang isang peking lalaki ay nakatagpo ng isang tunay na lalaki, siya ay sisigawan kahit na wala siyang ginagawa, at iyon ay sa harap ni Young Master Dali. Yi News, ang kawanggawa ng alibughang Hong Dali ay ang tunay na kawanggawa. Sol ang news, ang ilang tinatawag na welfare institutions ay parang show tools para sa mga dayuhan, ang lahat ay para lang magmukhang maganda. 365 security guard. Phoenix. People's Dinhua. Halos lahat ng portal ng Kingdom of Heaven ay puno ng impormasyon tungkol sa charity event ni Hong Dali. Ang cool na video production ay nakikipagtulungan na ngayon sa Change Turkey Treasure Shopping Mall. Iniulat ng mga peripheral member ang buong insidente ng detalyado, at maging ang eksena ng 11-character society na may hawak na banner para sa kanilang sarili ay hindi nawala. Syempre, sa huli, si Xiaobai ay kinuha ng Zerg Quinzangyi, ang bahaging iyon ay hindi na ipinapalabas. Sa sandaling mailabas ang video na ito, mabilis itong nakakuha ng atensyon mula sa mga netizens. Hawak ang kamay, ang mga tao sa kabundukan, na may limitadong kita, ay walang magawa. Hindi ito kalupitan, ito ay walang magawa. Sana maintindihan mo mag-donate ng 100 yuan. Young Master, lagi kitang susuportahan. Isang carrot ng luha, tingnan mo ang aking puso para itong pinutol ng kutsilyo, at ang aking mukha ay napuno ng luha. Nakakaawa ang bata. Nais kong maging malusog at masaya si Xiaobai. Halika, Xiaobai, halika, ngayong mayroon kang Young Master na mag-aalaga sa iyo, tiyak na gagaling ka. Claire Delon, wala bang maraming malungkot na bagay sa mundo? May mga bagay na maaaring sumubok sa kalupitan ng isang tao, at masusubok din nila ang pagmamahal ng isang tao. Ang tunay na pag-ibig ay makikita kahit saan. Sana'y gumaling si Xiaobai. Hindi mapagkakatiwalaan ang 11 Words Association. Nakakahiya para sa kanila na gawin ang ganitong bagay para sa isang palabas. Kapag naniniwala ka, masakit ang puso ko kapag nakikita ko ito. Sana ay mapapagaling siya ng pag-unlad ng genetic science sa malapit na hinaharap, Xiaobai. Sana mabuhay ka ng malakas. Anyway, ibu-boycott ko ang 11 Character Association mula ngayon, at hindi ako mag-donate kahit isang sentimo sa kanila. Sinabi ni Rosie, "Oo, gaano katagal bago masira ang 11 Character Association?" Kadalasan wala silang balita, ngunit sa pagkakataong ito nalaman nila na si Master Dali ay gumagawa ng charity work. Hindi ako magdo-donate ng kahit isang sentimo sa iyo. Sumasang-ayon ako. Ito ay 2 oras lang sa hapon. Sa oras na iyon, ang data ng video ng cool video sa bagay na ito ay umabot na sa likes, 1,265,848. Hindi gusto, 3,541.
Maglaro ng 38,824,168. Mga download, 4,918,185. End of this chapter.